Nakikita mo ito? Ang hakaw na ito. Kina ko ito kay Sofia Elena. Hinugot ko mismo mula sa kanya. Ngayon, naniniwala ka na ba? Na nakasiping ko siya? Oh, ano ba yan, Daniel? Si Ginang Elena ay ang pangulo ng Grupo Elena. Ang pinakamagandang babae sa bansa. At ang pangarap ng bawat lalaki. Anong makikita niya sa'yo? Oo, Daniel. Kami ay mga hamak na gwardiya lang. Dapat ang pangarap mo ay nasa katwiran, pare. Bakit hindi mo na lang sabihin? Si Ginang Elena. Ay nagkaanak din sa'yo? May paparating. Gigi ng Elena. Ay nako, anong ginagawa niya rito? Pinag-uusapan lang namin siya. Hoy, Daniel, saan ka pupunta? Nandito mismo si Ginang Elena. Bakit hindi mo patunayan ang sinabi mo kanina? Ginang Elena, at may kasama siyang batang babae. Tatay, Hoy, batang babae. Sigurado ka bang tama ang hinahanap mo? hindi ako nagkakamali. Siya ang tatay ko. Ikaw, ako, pamilya ko siya. Nina, ipakita mo sa kanya ang token. Tatay, tingnan mo. Ito ang token na iniwan mo para kay nanay. Isang token ng bulwagan ng kalasag. Ito. Daniel, nakipagtalik ka talaga kay Pangulong Elena. At siya pa nga, nagkaanak sa'yo. Kahit sa pinakamalabis kong pangarap, hindi ko magagawang mangarap ng ganoon kalaki. Nakajackpot nga ako sa unang subok. Sa pinakamagandang babae sa bansa, at nagkaanak kay Sofia Elena. Yung gabi noon, 5 taon na ang nakalipas. Bakit hindi mo ako hinanap? Bakit kita hahanapin? Isa ka lang naman sa mga nagtatrabaho ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Namunting gwardiya, paano ka makakapagpanagot para sa akin at kay Nina? Eh bakit ka nandito ngayon? Para pakasalan ako. Pakakasalan? Tulad na nakikita mo, pinipilit ako ng pamilya ko na pakasalan. Yang walang kwentang si Marco Santos. Ayokong tawaging tatay ni Nina ang sinuman. Sa ngayon, kailangan kong humanap ng asawa para sa isang mabilisang kasal. Para gawing panangga. Pagkatapos kong pag-isipan, ikaw lang ang option. Hoy, hoy, hoy. Biglaan naman to. Ganito na lang, ako na ang bahala kay Marco Santos para sa'yo. Para hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Tama na, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang pamilya Santos ay ang overlord ng Timog Ilog. Isang munting gwardiya tulad mo ay hindi makakalaban. Isang tanong, pakakasalan mo ako o hindi? Tatay, lahat ng iba ay may tatay pero si Nina wala. Pakipayag na lang at pakasalan mo si nanay. Sige, magpapakasal tayo. Ang asawa't anak ko, walang mag-aabuso sa kanila. Itong lalaking to. Siya pala ay ang lalaki ng pinakamagandang babae sa bansa. Hindi ako makapaniwala na napangasawa ko, ang pinakamagandang babae sa buong lungsod. CEO pa. May 5 milyong piso sa card na ito. Walang password. Gamitin mo kung ano ang gusto mo. Isipin mo na lang na bigay kaya ko. Aalis na ako. Hindi mo kailangan May ibigay pera sa ako. akin ito. Sa wakas, may tatay na ang aking munting anak ngayon. Hindi mo naman kailangang magmadaling pakasalan ako. Habang nandito ako, walang sino man ang makakapilit sa iyo na gumawa ng kahit ano. Tama na. Huwag kang magpakapagmataas matapos mong makuha ang mas magandang deal. Babalik na ako sa kumpanya para harapin ang presyo ni Marco Santos na pakasalan ako. Narito ang susi ng villa na pinagsasaluhan ko ng aking matalik na kaibigan. Nina, ipagkakatiwala ko siya sa iyo. Sige, aking mahal na asawa, maaasahan mo ako. Halika na, aking magandang anak, umalis na tayo. Shuyo, ikinasal na ako. Ang pangalan niya ay Daniel Reyes. Iuwi niya si Nina sa villa mamaya. Siguraduhin mong hindi mo siya mapagkamalang ibang tao.
Tatay, dito nakatira si nanay at ako at ang magandang babae nakatira. Gutom ka na ba, tatay? Hahanap ako ng merienda para sa'yo. Sige. Kaya dito pala nakatira, ang aking mahal. Hindi masyadong masama. Mahal, nandito na kami ni Nina. Mabuti, nandyan ka. Babalik ako agad. Medyo inosente ang bestie ko, at napakaganda. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Oo, nakuha ko na. Aking mahal na asawa. PFFT. Babae lang, marami na akong nakita. Gaano ba siya kaganda? Sapat bang mag-isip ako ng kung ano-ano? Wow, may totoong ganda pala dito. Anong klaseng manyakis ka? Anong lakas ng loob mong pumasok sa bahay ko sa liwanag ng araw? Bahay mo? Huwag kang magkamali, miss. Pinapanta ako rito ng asawa ko. Sino ang asawa mo? Single ang bestie ko. Kung hindi kita paparusahan ngayon, ikaw na manyakis. Sayang ang 10 taon kong taekwondo. Hoy. Sandali. Natatakot ka na ba? Huli na. Natatakot lang ako na masaktan ka. Manyakis ka. Nakatingin ka pa rin? Miss, pinapante talaga ako rito ng asawa ko. Ang asawa ko ay si Sofia Elena. Kilala mo siya, di ba? Impossible. Sophia, paano siya magpapakasal sa isang katulad mo? Sa isang manyakis na katulad mo? Kakakakuha lang namin ng marriage certificate ngayon. Tingnan mo ito. Marriage certificate. Si Sophia nga talaga. Hindi ito maaaring mangyari. Si Sophia, ang #1 beauty sa bansa. Kahit si Marco Santos mula sa Santos Corporation, ay hindi siya napasagot. Paano siya magpapakasal sa iyo? Isang gwardiya ka lang. Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya mismo. Nandito na kayong dalawa. Nandito na kayong lahat. Nagpakilala na ba kayo? Nina, Sophia, totoo bang napangasawa mo tong lalaking to? Bakit ka nagulat? Nag-text ako sa'yo. Nag-text. Totoo nga pala. Naniniwala ka na ngayon? Sophia, paano ka nagpakasal ng basta-basta, nang walang pasabi, at sa isang bastos na tulad niya? Bastos. Mahal, huwag kang magkamali. Siya yung nawala ng kontrol, at siya ang unang nanakit. Nagtatanggol lang ako. Nina, tulungan mo si tatay na magpaliwanag, ha? Nanay, mabait si tatay. Hindi nila aapihin yung magandang ale. Nagkakamali lang siguro siya. Tama, pagkakamali lang. Talagang pagkakamali lang. CJ, dahil magsasama-sama naman tayo, dito, ako na ang magpapakilala. Ito ang asawa ko, si Daniel Reyes. Siya rin ang tatay ko. Ito si Clokin, isa siyang fitness influencer. Bukod doon, 10 taon na siyang nagte-taekwondo. Napansin ko. Ang taas ng sipa niya. Bastos, hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob. Pero, kung saktan mo si Sophia, ako ang unang hahabol sa'yo. Pangako ko sa'yo. Hindi mangyayari yon. Ganun dapat. Sophia, aalis muna ako para mamili. Bibili ako ng pangontra sa mga bastos. Sige. Pakiramdam ko kung magtatagal pa ako. Lalamunin ako niyang buhay. Tama na, huwag ka nang magloko. Nga pala, tungkol sa pagpapakasal natin. Sinabi ko na kay nanay, sabi niya, dadalaw siya mamaya. Unang beses kong makikilala ang biyenan ko. Dapat ba akong, maghanda ng ano? Wala akong manugang na tulad mo. Sophia Elena, nababaliw ka na ba? Magpapakasal sa isang gwardya lamang? Nanay, ang pakikipag-asawa ko, desisyon ko yan. Wala kang say dito. Ngayon, ang pamilya Santos ay determinado na ipakasal ka. Nakabitin ang grupo Elena. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod nilang gagawin sa'yo? At ngayon, pinag-uusapan mo ang kalayaan. Nanay, ang pamilya Santos, wala yan. Hindi yan banta. Ikaw, isang walang kwentang gwardiya. Ang lakas ng loob mong tawagin akong nanay. Ako ang asawa ni Sofia. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang isang bagay. Habang nandito ako, walang sino man ang makakapinsala kay Sofia. Aba. Tingnan natin kung sino ang nandito.
Ang yabang mo. Nanghahamak ka sa pamilya Santos? Ang kapal ng mukha mo. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Ikaw ba ang pinuno ng bulwagan ng kalasag? O ang punong instruktor ng hilagang hukbo? Nangangahas kang hamakin ang pamilya Santos? Superhero ang daddy ko. Nandito siya, hindi niya hahayaang bulihin mo ang mami ko. Sofia Elena, mag-sorry ka na at sumama ka ng maayos. Sumama ka sa akin para tuparin ang kontrata sa kasal natin. Kung hindi, pababagsakin ko ang grupo Elena. At pagkatapos, ipapadala kita at ang anak mo para magtrabaho sa mga minahan ng carbon. Nagbubulag-bulagan ka. Usapang pamilya Elena ito. Wala kang karapatang makialam dito. Umalis ka. Ngayon din. Putang ina mo, nangangahas kang saktan ako? Sinabi ng asawa ko na umalis ka. Bingi ka ba? Ha? Sige, pagsisisihan mo to. Titan, naghahanap ng gulo ang mga Elena. Simulan ng plan B. Daniel, ihatid mo muna si Nina sa taas. Kailangan kong kausapin. Si nanay. Huwag kang gagalaw. Sino ang nag-utos sa'yo na umalis? Nanay. Si Daniel ang tunay na ama. Ni Nina. Sofia Elena, ano ba ang nangyayari? Magpaliwanag ka, ngayon din. Nanay, umupo ka muna. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nanay, umupo muna tayo. Nanay, tingnan mo ang nangyari. Aksidente lang lahat yon. Wala akong pakialam kung ano ang trabaho niya. Dahil nangyari na, hindi na natin dapat pagtuunan ng pansin ang mga material na bagay. Kaya ang ama niya ay isang gwardiya lamang. Kaya pala itinago mo ito sa akin. Sa totoo lang, basta't siya ay tapat at mabuti ang trato kay Nina. Hindi na mahalaga ang iba pa. Ha ha ha. Pangulong Elena, nakikita kong nasa bahay ka at masayang nagkakasama-sama ang pamilya mo. Titan, ano nang ginagawa mo rito? Inarkila ng itim na Dragon Gang ni Ginoong Santos. Gusto niya, MS, Elena, na makipag-ayos ka at tuparin ang kontrata sa kasal. At sa parehong pagkakataon, ibebenta mo ang grupo Elena sa halagang 1 sentimo sa pamilya Santos. Impossible. Ang grupo Elena ay isang bagay na aking itinayo mula sa wala. Hindi ako magbibigay ng kahit ano sa mga Santos na walang bayad. Sige kung ganoon. Kung ganyan ang gusto mo, maitago mo na lang ang iyong kumpanya bilang iyong mana. Titan, magkano ang binabayad sa iyo ni Marco? Bibigyan kita ng 5 beses ng halagang iyon. Umalis ka na lang. 5 beses? Kay gandang magbigay. Sige kung ganoon. Ipakita mo sa akin ang 5 bilyong piso. 5 bilyong piso. Bakit hindi mo na lang kami nakawin? Nanay, ikaw. Ito ay isang pagnanakaw. Anong gagawin mo? MS, Elena, ngayon, nasa sa iyo ang pagpili. Hayaan mong mamatay dito ang iyong ina. Pakasal kay Ginoong Santos at iabot ang kumpanya. Titan, nakakadiri ka. Tumahimik ka. Ikaw ang susunod. Huwag ka nang maghanap. Ang aking 500 kapatid sa itim na dragon ay mahigpit na nagbabantay sa lugar na ito. Sa ngayon, kahit isang daga ay hindi makakapasok. May respeto ka ba sa batas? Ang batas? Sa lalawigan ng Timog Ilog. Ako ang batas. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung gayon, bibigyan din kita ng 3 segundo. Umalis ka rito. Sino ka ba? Ito ay usapin ng itim na Dragon Gang. Nang ahas kang makialam? Ako ang lalaki ni Sofia. Isang walang kwentang gwardya. Nang ahas kang magpakatapang? Nang ahas kang magpanggap? Akala mo hindi kita papatayin ngayon din? Ayaw umalis, ha? Sige, bugbugin kita hanggang mamatay. Ang galing-galing ni tatay, bayani ko. Daniel, ang itim na Dragon Gang ay kilala bilang ang kinatawa ng emperador ng ilalim ng lalawigan ng Timog Ilog. Malaki ang impluensya nila, napakalakas ng kapangyarihan, at si Titan ay walang awa at mabagsik. Hindi mo sila kayang labanan. Kailangan mong dalhin si Nina at magtago ngayon na. Akala mo makakalayo ka lang pagkatapos akong saktan? Tingnan mo ako, nasugatan ako. Ngayon, lilipulin ko ang buong pamilya mo. Titan, hindi ba't ang grupo Elena lang naman ang gusto mo? Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Sige, pipirmahan ko. Huli na. Kapag patay ka na, lahat ng pera mo ay mapupunta pa rin sa akin. Ako ang lalaki mo.
Trabaho ko ang protektahan ng pamilyang ito. Hindi mo kailangang makialam. Ang maruming bibig mo ay dinudumihan ng tenga ng anak ko. Balihin mo ang sarili mong mga paa ngayon din. Dalhin mo ang mga tauhan mo at umalis kayo rito. Nang ahas kang manakot sa akin? Mga bata, sakupin niyo siya. Patayin niyo siya. Hulihin siya ngayon. Lahat kayo. Titan, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan si Daniel, kahit isang daliri lang, gagastusin ko ang lahat ng meron ako para pagbayarin ka. Akala mo matatakot ako sa isang malandi tulad mo, mga lalaki. Patumbahin niyo siya. Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Magaling ka, bata, pero akala mo ba sapat na yan para harapin ako? Napakalakas ng tatay ko. Hindi mo ako mabubuli kapag nandito siya. Malakas? Nasa labas ang 500 lalaki ng itim na Dragon Gang. Naghihintay, mababasa ka lang, sa laway nila, edi ipasok mo silang lahat. Ako ang bahala sa bawat isa sa kanila. Daniel, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa pagpapakasal mo, bakit kaya ang pamilya Santos ang magpapadala ng itim na Dragon Gang kay Sofia? At nandito ka pa, nagkakalat, hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo kay Sofia? Hanggang ngayon? Nanay, hindi kasalanan ni Daniel ito. Kung hindi ako nagpumilit na pakasalan siya, hindi siya masasangkot dito. Titan, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo, pero huwag mong galawin si Daniel. Hindi ko papayagan. Daniel, makinig ka sa akin. 500 lalaki ang pinag-uusapan natin. Nababaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Ayos lang. Kahit dumating pa ang 50,000, hindi pa rin nila ako kayang hawakan. Huwag kang matakot, Mommy. Superhero ang tatay ko. Kaya niyang talunin ang 1,000 lalaki mag-isa. Tama ang munting nina natin. Daniel, tama na yan. Hindi mo kayang harapin to mag-isa. Mga taulunan lang yan. Kahit magsama-sama pa silang lahat, hindi pa rin sila karapat-dapat sa oras ko. Hindi, pero ikaw lang ang papasok. Hindi ka katapat nila. Kailangan mong dalhin si Nina at umalis ka na rito. Tama ka. Hindi dapat makakita ng ganito ang bata. Magkakaroon siya ng bangungot. Dito na lang tayo sa labas. Tigilan mo yung drama mo. Sa isang salita ko lang, patay kayong lahat. Ang dal-dal mo. May tapang ka, bata. Naharapin akong mag-isa. Ang 500 tauhan ko sa labas. Mga bata, pilayin nyo. Tapos na, wala na tayong pag-asa. Kapag pinatay na nila si Daniel, tayo naman ang susunod. Huwag kang matakot, nanay. Tiyak na papatayin ni tatay ang lahat ng masasamang yon. Hindi nagsisinungaling sa kin si tatay. Titan, ito ba ang kontrata? Pipirmahan ko na ito ngayon. Sabihin mo lang sa mga tauhan mong pakawalan si Daniel. Huli na, noong manggahas yang basagulerong yan, na makialam sa itim na Dragon Gang. Patay na siya. Ngayon, mamamatay siya sa harap mismo ng bahay niya. Dapat magpasalamat siya. Dalhin mo rito ang bangkay. Yan ang kapalit ng paglaban mo sa akin. Putulin mo siya ng pira-piraso. Malamang mapapakalma ako niyan. Daniel, Magmadali ka. Nagbibiro lang ako. Naniniwala ka talaga? Ikaw, wala kang galos? Yung mga ganoong klase ng tao. Hindi sila kalaban para sa akin. Daniel, ayos ka lang ba? Kinalaban ko ang buong grupo. Paano ako magiging ayos? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Saan ka nasaktan? Nasaktan. Matagal na akong hindi nag-eehersisyo. Medyo samobra ako. Naipit lang ang likod ko. Nagpadala ang itim na Dragon Gang ng 500 tambay. At nakabalik ka na walang galos? Ang mga tambay ng itim na Dragon Gang, hindi naman siguro lahat sila nandoon. Kung hindi, hindi siya makakabalik ng buhay. 547 lang. Yun na ba lahat? Ewan ko. Ay, oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Ikaw,
Huwag mo akong gagalawin. Kung hindi, magdudusa ka dahil dito. Tapos ka na sa mga pananakot. Ngayon, ako naman ang magsasalita. Daniel, natatakot ako na nagkaroon tayo ng mortal na kaaway dahil dito. Baka balikan ka nito. Nadurunch ko na siya. Matagal na nating tinawid ang linya na yon. Kung ganun, mas mabuti pa. Naputulin ang problema. Sa umpisa pa lang. Tumigil ka. May 10 segundo ka. Tumayo ka at umalis ka na. O magiging katulad ka niya. Sinasabi ko sa'yo, magbabayad ang pamilya Elena mo dahil dito. Tatay, pinatakbo mo lahat ng masasamang tao. Ikaw ang pinakamagaling tatay. Salamat sa papuri, anak. Matapang ka rin talaga ngayon. Ikaw, tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya natin. Si Titan ang boss ng itim na Dragon Gang. Hindi siya nakakalimot ng galit. At pinagulong mo siya. Bulok na talaga ang lalaking iyon. Wala namang mabuting may dudulot iyon. Mas mabuti pang alisan siya ng kapangyarihan. Kung ang itim na Dragon Gang ay maglakas loob na guluhin si Sofia muli, sisiguraduhin kung pagsisisihan nila ito. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ang leader ng gang na iyon ay may kapit sa pamilya Santos. Ang impluensya nila ay hindi lang pisikal. Malakas din sila sa mundo ng negosyo. Tapos na ang nangyari. Ano man ang gawin nila sa atin, kakayanin natin. Kapag nandito si tatay, hindi takot si mami at ako. Mag-isa ka na ngayon. Hindi ito palalampasin ng pamilya Santos o ng itim na Dragon Gang. Hindi nila ito palalampasin. Anong nangyari? Ang bahay natin, tinamaan ba ng meteorite o ano? Ang gulo ng lugar na ito. Pinatakbo sila ni tatay, yung mga nang-aapi sa akin at kay nanay. Paumanhin, magpapalinis ako mamaya. Sofia, okay ka lang? At isa pa, ganun ba kagaling siya? Okay lang ako. Tingnan mo, pawisan at madumi ka na. Mag-shower ka muna sa kwarto ko. Sige. Tara na. Naririnig ko ba ng tama? Si Sofia, na hindi naman nagpapalapit ng lalaki, ay pinapagamit ang shower sa isang lalaki. Nanay. Tatay, hindi ako pinapansin ni nanay. Bilisan mo, magbihis ka na. Nandito si Nina, hindi tama. Ako, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Nawalan lang ako ng balanse sandali. Isipin mo ito bilang dagdag na benepisyo sa iyong bigay kaya. Ano ang pakiramdam? Ayos lang, kukuha ako ng tubig. Tatay, gusto ko rin ng yakap. Sige. Tubig. Nasugatan ka? Bakit hindi mo sinabi? Paano kung magka-impeksyon? Wala yan. Gas-gas lang. Umupo ka, disimpektahan ko. Tatay, kung may sakit ka, kailangan mong uminom ng gamot. Sige. Pangulong Elena, may problema sa kumpanya. Paumanhin sa pagpasok ng biglaan. Anong nangyari sa kumpanya? Ang tagapangulo ng Santos Corporation ay nagpahayag na, sabi niya, puputulin niya ang kadena ng kapital ng Grupo Elena. Ang sinumang tutulong sa amin ay kailangang managot sa kanya. Inaasahan kong tututukan nila tayo. Hindi ko lang akalain na ganito kabilis. Gaano nakalala ang sitwasyon sa kumpanya ngayon? Ang mga pag-aproba ng utang sa bangko ay pansamantalang itinigil. Kahit ang kumpanyang may utang sa atin, ang Grupo Tianhao ay ayaw magbayad. Sa ganitong bilis, malulugi ang kumpanya sa loob ng 2 araw. Balik na tayo sa opisina. Tama. Pwede ba akong pagbigyan ngayon at alagaan siya? Huwag kang mag-alala, nanay. Aalagaan ko ng mabuti si tatay. Huwag kang mag-alala. Sofia Elena, ngayon din, bigyan mo ako ng solusyon, o kaya, umalis ka na sa pwestong iyan. Sang-ayon ako dyan. Pareho ang nararamdaman namin. Tito Ricardo, kayo ay mga major shareholder at matatanda sa pamilya Elena. Tiyak na ayaw ninyong bumagsak ang grupo. Ipinapangako ko sa inyo, malulutas ko ang krisis na ito, bukas. Paano mo ito gagawin? Ang kalaban natin ay ang Santos Corporation. Kung hindi ko kaya, isusuko ko ang controlling stake ko sa grupo.
Mikaela, kontakin mo agad si Pulang Alakdan sa grupo Tianhao. Sabihin mo sa kanyang ihanda ang loon para ma-transfer agad. Kung hindi, hindi tayo makakaligtas sa atake ng Santos Corporation. Sinubukan ko na, hindi ko siya makontak. Desidido silang, manood na lang habang tayo'y nasusunog. Hayaan mo na. Pupunta na lang ako mismo bukas. Tatay, ang galing-galing mo. Pwede mo ba akong turuan? Kapag magaling na ako, magtutulungan tayong protektahan si nanay. Siyempre naman. Umpisahan natin sa pagtuturo sa'yo ng lihim na sining ng lumilipad na karayom ng pamilya Reyes. Wow, gusto kong matutunan yan. Sige, ituturo ko sa'yo ang lahat. Eto, lumilipad na karayom, mga mumurahing magic trick lang iyan. Nina, kung gusto mong protektahan ang nanay mo, mag-aral ka ng taekwondo sa akin. Gusto kong matuto kay tatay. Ito ay sikretong teknik mula kay tatay. Hindi ito itinuturo sa ibang tao. Kapag natutunan mo ito, mas gagaling ka pa kaysa kay Binibining Chin. Ha! Mga karayom lang sa pagbuburda. Sa totoong labanan, baka hindi pa ito magamit. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Wala. Hindi ko pwedeng malaman ni Sofia na nasira ko ang bagong pagkabit na pader o ako ang magbabayad nito. Nanay, tinuturuan ako ni tatay ng lumilipad na karayom. Lumilipad na karayom? Wala yun. Naglalaro lang kami ni Nina. Nina, sikreto natin ito. Huwag mong sasabihin kay nanay. Panlilin lang yan, para lokohin ang bata. Kahit siya, nahihiyang aminin. Oo nga pala. Naayos mo ba ang problema sa kumpanya mo? Pag-usapan nga natin, Sofia. Narinig kong ikaw at si Marco Santos ay nagkagalit. Lulunsad siya ng all-out na atake ng korporasyon laban sa'yo. Todo-todo ang Santos Corporation. Bukas, pupunta ako sa grupo Tianhao para kunin ang utang mula kay Pulang Alakdan. Kung hindi ko makuha ang pera, masisira ang kadena ng kapital ng grupo. At babagsak tayo. Sasama ako sa'yo bukas. Ang babaeng si Pulang Alakdan, mas mahalaga pa ang pera kaysa buhay niya. Magulo talaga ang pabrika niya. Hindi ako komportable na mag-isa kang hahabol ng pera. Lesat, CJ. Sasama rin ako. Sasama rin si Nina! Hindi pwede. Itinuro sa akin ni tatay ang lumilipad na karayom. Kaya ko ring protektahan si nanay. Nina, alam ni nanay na kaya mong protektahan ako. Pero bukas, kailangan mo pa ring pumasok sa eskwelahan. Ikaw ang magstay sa bahay kasama ni Nina bukas. Tama, dito ka lang. Kung sumama ka, magiging sagabal ka lang. Naalala mo, huwag mong kalimutan, natalo na kita dati. Nadulas lang ako ng isang beses. Gusto mo ulit? Sige, tama na yan. Sabay-sabay tayong pupunta bukas. Gabi na, magpahinga ka na. Halika, Nina, alis na tayo. Bukas, makikita mo ang kaya kong gawin. Oo nga pala. Saan kwarto ako matutulog? Tatay, ikaw, si Nina at si nanay dapat sabay-sabay kayong matulog. At kailangan mong magkwento bago ako matulog. Sige, sumampa ka na rito. Sabay-sabay tayong matutulog. Ano? Kaya, itong maliit na bata ay pumasok sa bakuran para magluto, at saka may dumating na maliit na tuta. Tatay, kailangan ng matulog ni Nina. Sige, halika rito. Matulog ka na, nandito ang mama at papa para sa'yo. Ano ang tinitingnan mo? Matulog ka na. Bukas, kapag hindi na kumakapit sa'yo si Nina, pwede ka nang lumipat sa kabilang kwarto. Titingin lang ako, okay lang siguro. Sa totoo lang, hindi naman pala masama ang magkaroon ng asawang ganito. Kahit papaano, mahal na mahal siya ni Nina. Magandang umaga. Magandang umaga. Tanghali na, bumangon ka na. Pupunta tayo sa grupo Tianhao. Hay naku, Bakit ang songgit-songgit mo sa umaga pa lang? Akin na yan.
Pangulo Sofia, kaninang umaga ay, nagset ako ng meeting kay Pulang Alakdan. Sabi niya, delikado raw sa lugar ng pabrika. Kung may mangyari man sa atin doon, hindi siya mananagot. Relax. Habang nandito ako, hindi siya maglalakas loob na gumalaw. Ang pagbabayad ng utang mo ay nararapat lang. Magbabayad siya ngayon. Sige, pagpasok natin, huwag kang gagawa ng padalos-dalos na kilos. Ang mahalaga, mabayaran niya ang utang niya. Pares ng dos. Isang card na lang. Walang royal flush. Talo na ako. Wala na. Excuse me, nandito ba si Pulang Alakdan? Ako ang pangulo ng grupo, Elena. Espesyal akong pumunta para makipagkita sa kanya. Anong pangulo? Hindi ko siya kilala. Ang aming boss ay hindi basta-basta. Makikita ng kahit sino. Pero para sa inyo, baka pwede tayong mag-uusap. Kung gusto mong uminom kasama namin, Isang inuman lang. baka madala ka namin para makita ang aming boss. Tagatunaw ng buto, huwag kang magpakapalad. Ang paggulo sa aking taekwondo studio ay sapat na. Ngayon naman ay ginugulo mo na. Si Sofia, Ikaw pala ang may-ari ng taekwondo studio na yon, ha? Ang tao ko ay nagpapakabait lang. Tapos sinapak mo, ngayon, talagang ginulo mo ang lahat. ikaw, huwag kang padalos-dalos. Walang kailangan na makipag-away sa kanila. Ang boss ko ay hindi basta-basta nakikipagkita. Ganyan ba ang paraan ng paghingi ng pabor? Sofia, ano pang pag-uusapan sa mga tulad niya? Sagasaan na lang natin sila ngayon. Isang magandang bagbog ang magpapatino sa kanila. Huwag na. Kami na lang ang hahanap sa kanya. Maglakas loob kayong pumasok sa aming pabrika. Kapag nagsimula ang laban, mag-focus ka lang sa pagprotekta sa boss ko. Sa tingin mo kaya mo yan? Alam ba ni Pulang Alakdan na ganito ang pamamalakad ninyo? Hayaan mong maging direkta ako sa'yo. Ang boss namin ay malinaw na nagsabi. Hindi kayo makakatanggap ng 1 sentimo ng bayad para sa mga kalakal kung gusto ninyong humiram. Ang interes ay 10 milyong dolyar sa isang araw. Puntahan mo ngayon si Pulang Alakdan at sabihin mo na dapat maihatid sa akin ang bayad bago matapos ang araw na ito. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng kalakaran ng grupo Tianhao. Ang sabuatan sa mga opisyal, ipapakalat ko ang lahat. Hindi pwede. Eh di hindi. Sigurado ka bang naisip mo itong mabuti? Gusto mo bang kausapin ako? Ako na ang bahala dito. Ingatan mo lang si Sofia. Daniel, tulungan mo siya, bilis. Manyakis ka. Sinasamantala mo ako, yan ba yun? Iniligtas ko ang buhay mo. At ngayon, ako pa ang kakalabanin mo? Hindi ko kailangan ang tulong mo. Kaya ko itong sarilihin. Sayang lang ang pagiging mabait ko. May problema sa kumpanya ni Gent, Elena. Nagkakagulo ang mga may-ari ng bahagi ng kumpanya. Gusto nilang magbitiw ka. At si Tito Ricardo, Elena ang papalit. Kailangan ba talaga nilang manggulo? Sa panahong ganito, Sofia, mauna na kayong dalawa pabalik sa kumpanya. Tungkol naman sa pagpapautang, ako na ang bahala doon. Sasama ako sa kanya para hanapin si Pulang Alakdan. Ikaw, bumalik ka sa kumpanya. Asikasuhin mo ang mga usapin sa kumpanya. Wala na tayong ibang paraan. Pero, kayo, huwag ninyong gagawin ang anumang kapusukan. Kung hindi ninyo makuha ang bayad, mag-iisip ako ng ibang paraan. And, Elena, kailangan na nating bumalik sa kumpanya. Tara na. Kapag nagsimula ang laban, tumabi ka sa likuran ko. At huwag kang makakahadlang. Tara na. Lahat kayo, sabay-sabay na. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Ang galing niya talaga. Umatras kayo. Kapag nagsimula ang laban, hindi kita maaasikaso. Nababaliw ka ba? Ang sino mang nakasuot ng ganyan ay malinaw na hindi dapat guluhin. Sigurado ka bang kaya mo ito? Ako na ang bahala. Huwag mong subukang pagdudahan ang kakayahan ko.
Ikaw ba yon? Sino pa ba? Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Impossible. Nasaan si Pulang Alakdan? Taberna ng Bukang Liwayway. Tara na. Bakit ka humihinto? Nagkamali ako. Ano ba talaga? Ikaw ang tunay na dalubhasa dito. Pero minamaliit kita sa buong panahong ito. Nais kong taos pusong humingi ng paumanhin. Sa aking pagiging pabaya kanina. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong estudyante. Sandali, gusto mo maging estudyante ko? Ituturo mo ba sa akin? Magsisikap talaga ako. Ang martial arts na alam ko ay ang lihim na teknik ng pamilya. Hindi ito para sa mga tagalabas. Kaya, hindi, pumunta muna tayo sa bar. Grabe, diretsahan siya. Ang martial arts ang lahat sa kanya. Para lumakas, mabilis siyang magbabago ng ugali. Boss, gusto niyo bang lumabas kami? Bigyan kayo ng dalawa ng privacy. Hindi na kailangan. Hindi ako nahihiya sa ganyan. Sino yan? Narito ako para makipagkita kay Pulang Alakdan. Ang pangalan ng aming boss ay hindi basta-basta binibigkas. Pag-usapan natin ng negosyo. Ano ang sinabi mo sa akin? Ginoo, mag-ingat ka. Nakuha mo. Si Sofia Elena ang asawa ko. Narito ako para kunin ang kanyang bayad para sa mga kalakal. Asikasuhin ko na. Ipapadala ko agad ang kanyang bayad para sa mga kalakal, sa pamamagitan ng wire transfer. Kung ganyan ka sana ka-cooperative noon pa, hindi na sana tayo nagkaroon ng ganitong drama. Pero hindi, kailangan mo pa akong hatakin hanggang dito. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang deal natin. May balita ako, gusto mong mag-invest sa mga Elena. Investment. Anong investment? Ganoon ba? Baka mali ang intel ko. Hindi. Tama ang narinig mo. Para ito sa 10 milyong dolyar. Para sa isang taong may kagaya ng iyong resources. 10 milyong dolyar. Parang maliit na halaga lang, hindi ba? Tama ka. Mababa nga. Sabihin mo ang presyo mo. Ang 1 o 2 bilyon ay hindi masyadong maliit. At ang 5 bilyon ay hindi masyadong malaki. 1 bilyon. Sige, 1 bilyong dolyar na. Ikaw na ang maghanda ng kontrata. Makiinom muna ako sa kanya. Relax. Ang deal ngayong araw na ito. Hindi masasayang ang pera mo. Ang Apex Conglomerate ay darating sa lalawigan ng Timog Ilog. Sisiguraduhin kong tutulungan nila ang maliit mong kumpanya. Narinig ko na ang Apex Conglomerate, isang pangunahing grupo mula sa kabisera. Isipin mo. Kaya mo palang utusan sila. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Isang ordinaryong tao lang. Ang totoo, ang pangulo ng Apex. Si Luis Garcia ay sumusunod sa akin. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Gets. Papakiusapan ko si Luis na makipag-ugnayan. Tingnan natin kung ang Santos Corporation ay talagang makokontrol ang lahat. Sa lalawigan ng Timog Ilog para bang kanila ang lugar. Sige, mauna ka. Daniel, kung kailangan mo ng pabor, alam mo kung saan ako hahanapin. Boss, ikaw, nababaliw ka na ba? Simula nang ikaw ay na-hold up at nagbayad, hindi ka na tumigil sa pagngiti. Mga tanga kayo, wala kayong alam. Ang perang ito, hindi nasayang. Nakakonekta tayo sa isang malaking tao. Ano pa ang ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Sabi ni Daniel, lahat ng ilegal na gawain ay tapos na, wakas na, linisin ninyo ang lahat, ngayon na. Ang isang taong katulad niya, kahit hindi tayo makipagtulungan sa kanya, huwag nating kailanman kalabanin. Kung hindi, patay tayo. Tapos na.
Handa na. Oras na para tulungan ang asawa ko sa mga problema niya. Ginoo, paano mo napapayag si Pulang Alakdan na magtrabaho para sa'yo ng kusa? Una, hindi ako ginoo mo. Pangalawa, nakuha lang siya ng aking diwa ng manlulupig. Kaya siya sumama ng kusa. Alam kong hindi ka ordinaryong lalaki, pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi mo sinabi kay Sofia? Huwag kang mag-usisa tungkol sa isang lalaki. Kung hindi, lalo ka lang malulugmok. Ganun ba? Tungkol sa pagtatanong ko ng biglaan. Tungkol sa mga lihim ng pamilya mo. Iyon, hindi ako tama. Mabuti naman at naiintindihan mo. Kung hindi, ang pagtawag mo sa akin ng Ginoo palagi ay nakakabaliw. Paano kung ganito? Tayo'y maging magkapatid sa dugo, at ako ang magiging bunso mong kapatid. Akala ko naintindihan mo na. Nag-isip ka lang pala ng panibagong pakana. Sayang, hindi ako interesado. Kahit na kapatid ayaw mong tawagin kita. E di magiging ang ibang babae na lang ako. Huwag kang magbibiro tungkol doon. Kung malaman man ng asawa ko, wala na akong makakain. Seryoso ako. Ang kailangan mo lang gawin ay, Hoy, hoy, hoy. Tigil. Ayokong marinig pa ang kahit anong kalokohan mo. Pupunta na ako sa kumpanya para tulungan ang asawa ko. Tito Victor, nasaan na si Mami? Nina, pirmahan mo lang itong kasunduan sa paglilipat ng bahagi at dadalhin kita mismo kay mommy. Sabi sa akin ni Mami na ito ay iniwan para sa akin at hindi ko ito maibibigay kanino man. Humawak ka ng malaking bahagi ng mga bahagi ng kumpanya noong araw na ipinanganak ka. Ngayon, isauli mo ang bawat isa. Tito, hindi ba sa tingin mo'y sumobra ka na? Sobra na yan. Nandito Sofia, ako ngayon para bawiin ang grupo at para palayasin ka, Sofia Elena. Basta't putulin natin ang lahat ng ugnayan sa'yo. Hindi na tayo isasangkot pa ng Santos Corporation. Tama ka. Ako ang nagtayo ng grupo Elena mula sa wala. Pinaglaban ko ang bawat piraso nito. Ibinigay ko sa'yo ang bawat share na meron ka. Ang bawat isa. At ngayon, akala mo, mapapalayas mo ako sa kumpanya? Walang posibilidad. Ang lahat ng nangyari ay kasalanan mo. Ang pinakamagandang opsyon mo ngayon ay umalis sa grupo, iwan ang walang kwentang gwardyang yon, at pumayag sa kasunduang pag-aasawa sa Santos Corporation. Ang tito ay napakasama. Huwag mong bulihin si Mami. Hindi kailanman maghihiwalay si Mami kay Daddy. Tumahimik ka kung hindi, palalayasin kita. Ayaw kong gawing pangit ito. Pero yung paninisi mo sa anak ko at pag-insulto sa asawa ko, sumusobra ka na. Sofia Elena, anong karapatan mo para husgahan ako? Ikaw ang dahilan nito, hindi ka makakabayad. Ngayon, lumabas ka. Mabahong tito, huwag mong bulihin si Mami o tusukin kita ng aking lumilipad na karayom. Hindi lang si mommy ang bubulihin ko, pareho kayong palalayasin ko. Nina, paano mo nalaman iyon? Siyempre, ako ang nagturo sa kanya. Lumilipad na karayom ng anak ko yan. Sino pa ang magtuturo sa kanya? Tatay siya yon, inapin niya ako at si Mami. Daniel, nandito ka. Mahal, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang sino man ang makakaapi sa inyo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang lakas ng loob mong utusan ang anak mong atakihin ako. Ayos ka talaga. Ikaw pala ang nang-api. Sa asawa't anak ko ng ganito, karapat dapat kang lahat sa lumilipad na karayom ng anak ko. Nasaan ang mga bodyguard ko? May tao ba dyan? Palayasin niyo itong basabulerong. Tito, asawa ko po si Daniel. Pwede po bang para sa akin? Hayaan, anong para sa'yo? Wala kang halaga. Ang kailangan ng grupo Elena, ngayon ay pera, hindi ang walang kwentang pabor mo. Ano pang hinihintay nyo? Itaboy inyo yan. Tito, kayo po. Mahal, huwag kang mag-alala. Akala mo ba ang mga maliit na isdang? Ito ay banta sa akin, at tungkol naman sa utang ni Pulang Alakdan. Nakolekta ko na yon. Kalokohan. Hindi basta-basta si Pulang Alakdan. Akala mo babayaran kanya ng dahil lang sa sinabi mo? Daniel, tama na. Hindi mo ba alam na napakahalaga ng pondo na ito? Para sa grupo natin, ang pagsisinungaling mo, sisira sa atin. Mami, siguradong hindi nagsisinungaling si tatay. Mahal, magtiwala ka sa akin. Siguradong ipagtatanggol ko, kayo ng anak natin. Ipoprotekta kami? Sa ano, ang alam mo lang ay karahasan. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Pasensya na, gets ko na, tama na. Huwag ka nang magsalita, huwag na tayong magkita. Umalis ka na. Mami, huwag niyo pong paalisin si tatay. Nakikiusap ako, Mami. Nina, huwag kang umiyak. Hindi pupunta kahit saan si tatay. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin, kaya kitang protektahan, pati ang ating anak. Madali lang sa'yo magsalita. Gago, bakit hindi mo nalang bayaran?
Ito ang 500 milyong pisong utang ng pulang alakdan para sa mga kalakal. Maaari mong makuha ang bayad anumang oras. Nanay, sinabi ko sa'yo na kaya ni tatay yan. 500 milyong piso lang. Hindi ito tatagal ng 2 araw. Sa huli, mababaon pa rin sa utang ang kumpanya. Narito ang 1 bilyong pisong kontrata sa pamumuhunan. Walang risk na kasali. Kunin mo. 1 bilyong piso. Seryoso. Kailan pa naging sunod sa Niren, ang pulang alakdan? Paano kung 1 bilyon at kalahating piso? Ha? Kumpara sa laki ng Santos Corporation. Hindi ito tatagal ng 1 linggo. Sa huli, mababaon pa rin sa utang ang grupo. Pera lang yan lahat. Kung hihingi ng asawa ko, kahit gaano karami, makukuha ko para sa kanya. Kaya ng tatay ko ang lahat. Kailangan ng grupo Elena ngayon ng 10 bilyong pisong daloy ng salapi. Mas mahalaga ang numerong yon kaysa sa isang walang kwentang gwardiya tulad mo. Paano mo posibleng malutas to? Sa pamamagitan ng pag-asa sa akin, syempre. Galing ako sa Apex Conglomerate, Luis Garcia. At handa akong suportahan ang grupo Elena ng 10 bilyong pisong puhunan. Ako si Luis Garcia, mula sa Apex Conglomerate. Ay handang mamuhunan ng 10 bilyong piso sa grupo Elena. Baka itong binatang maharlika mula sa kabisera ay may gusto rin kay Sofia. Ginoong Garcia, kaya pala naparito kayo. Para lang, mamuhunan sa aming grupo Elena, yun lang. Syempre, ano man ang sabihin ni Ginoong Reyes, gagawin ko, iyon. Ginoong Garcia, nais mo bang pag-isipan muli? Ang 10 bilyong piso ay parang barya lang. Ano pa ang dapat pag-isipan? Isang salita lamang mula kay Ginoong Reyes ang kailangan. Kahit na mawala, ang bawat huling sentimo. Hindi iyon mahalaga. Bilisan mo at pirmahan ang kontrata. May iba pa akong ipapagawa sa'yo. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mong utusan si Ginoong Garcia? Si Ginoong Garcia ngayon ay aming pinarangalang panauhin sa grupo Elena. Ginoong Garcia, kamusta? Maupo po kayo. Ako ngayon ang nag-iisang tagapangulo ng grupo Elena. Ang iyong kontrata sa pamumuhunan ay dapat direktang ako ang humawak. At sa tingin mo, ay karapat-dapat ka. Ginoong Garcia, pakiusap, kumalma ka. Totoo, hindi kami naging mabuting host. Hinayaan naming ang lalaking walang kwentang ito na makainis sa'yo. Palayasin mo siya ngayon din. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang unang mapapalayas. Palayasin mo siya. Palayasin mo siya. Ang kapal ng mukha mo. Luis, ano ka? Ang pakikitungo sa akin ni Ginoong Reyes ay wala kang pakialam. Umalis ka sa harap ko. Ganun ba kagalang si Luis kay Daniel? Sa totoo lang. Pirmahan na natin ito. Pangulong Elena, ito ay kontrata sa pamumuhunan na 10 bilyong piso. Kapag napirmahan na ito, ililipat sa iyo ang pondo mamayang gabi. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Sabi ko sa'yo, kapag humingi ka, makukuha mo. Daniel, ikaw at si Luis, ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit siya? Napakabait sa iyo. Noong mga nakaraang taon, tinulungan ko lang siya. Tatay, ginamit mo ba ang lumilipad na karayom para iligtas siya? Tama. Ngayon, ikaw. Ano bang dahilan meron ka para apihin ang asawa at anak ko, ha? Ang kapal ng mukha mo, huwag mong kalimutan. Tito ako ni Sofia. At shareholder ng kumpanyang ito, may karapatan akong paalisin siya. Ganon din ba ang nararamdaman ninyong lahat? Hindi lang naayos ang sitwasyon. Nakakuha pa tayo ng 10 bilyong pisong pamumuhunan. Nagpasya na ako, naiwanan. Ang plano na palitan ng Pangulo. Kami rin iiwanan na namin. Trader kayo. Nagkasundo tayong lahat noon na magtutulungan. Huwag ninyong kalimutan, ang Santos Corporation, hindi papayag na ganyan lang ito. Ikaw. Traidor ka. Ikaw. Nagsabuatan ka sa Santos Corporation para habulin ang asawa ko. Akala mo ba hindi ko malalaman? Tito Ricardo Elena, bilang isang shareholder, trader ka sa kumpanya. Layas ka na. Huwag kayong magpakasiguro, laban sa Santos Corporation, ang Apex Conglomerate nyo ay walang pag-asa. Maliit na isda lang sila. Hindi sila banta sa akin, Apex Conglomerate. Malakas ka sa kabisera. Pero huwag mong kalimutan, nasa lalawigan ng Timog Ilog tayo. Pero nakalaban mo, ang pinakamakapangyarihan dito, ang Pamilya Santos. Ang Pamilya Santos. Ang dragon ay hindi makakalaban sa ahas dito.
Mag-ingat ka, baka ikaw ang tigring mapatay ng mga aso. Eh di wawasakin ko ang pamilya Santos. Yang lokal na ahas na yan. Dudurugin ko ang mga ulo nila. Itapon siya sa labas. Bukas, kapag umatake ang pamilya Santos, panonoorin kita na magmakaawa sa iyong mga tuhod. Hahaha. Tara na, mag-usap tayo sa labas. Unahin mo muna ang negosyo ng kumpanya. Limang taon na ang nakalipas, ang malagim na pagkamatay ng nanay ko. May nahanap ka bang bakas? Sa likod ng aksidenteng iyon, may kumukontrol. Punong komandante. Habang wala ka, sa misyon, tinarget nila ang nanay mo. Nakaligtas sila ng walang parusa. Nakatago sila kung saan sa lalawigan ng Timog Ilog. At sa likod nila, may tumutulong na, mula sa mataas na antas ng lalawigan ng Timog Ilog. Tinulungan nilang burahin ang bawat detalye. Mula noong panahong iyon, Ang mataas na antas ng lalawigan ng Timog Ilog. punong komandante, mula nang magretiro ka, sobrang namimiss ka ng mga tauhan. Bakit hindi ka nalang bumalik? Tutulungan ka naming mag-imbestiga. Hindi, nakatago ako. Para hindi ko sila mabigyan ng hinala. Ikaw ang magpatuloy ng lihim na investigasyon. Opo, sir. Hindi ko pakialam kung sino ka. Mahuhuli rin kita. Ang araw na ito, pagod na pagod ako. Ihatid ko muna si Nina Elena sa kama. Salamat sa lahat ngayong araw. Halika na. Asawa kita. Sandali bago ka umakyat, maliligo muna ako. Maliligo, ha? Pahiwatig ba ito? May nangyari. Anong nangyari? Nasprain ko ang bukong-bukong ko. Ang sakit talaga. Na-sprain mo. Mukhang malala. Pero kaya ko ito. Makakalakad ka na ulit bukas. Marunong ka rin ng medisina? Noong naglilingkod ako sa Hilagang Lupain, may natutunan akong kaunting medisina. Tigil, masakit kapag ginagalaw mo. Hindi ito epektibo. Kargahin mo na lang ako. Sige. Dahan-dahan, masakit. Gagaling din yan. Oh, di ba? Hindi na masakit. Daniel, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Paano ko pa ito maaaring gamutin? Tingnan mo, mas magana ba ngayon? Wala na talagang sakit. Ikaw ba ay talagang isang gwardiya lang? Siyempre hindi. Ako ang nagpoprotekta sa mga residente. Bayani. CJ, tama na ang mga biro. Bilang pasasalamat sa pag-ayos mo ng aking paa, ngayong gabi ay papayagan kita na hindi magpalit ng kwarto at manatili ka sa akin. Talaga. Handa na ang iyong kama. Nangako ka, napapayagan mo akong matulog sa iisang kwarto. Ngunit sa sahig mo ako pinapatulog. Sige, matulog ka na. Maaga akong gigising bukas. At talagang inaasam-asam ko ito, para sa isang sandali. Sige, matulog na lang tayo. Bukas, sasanduan ko ang aking asawa mula sa trabaho. Surpresahin siya. Mahal, nasa baba ako ng iyong opisina. Kung napakagaan ng loob mo, bakit hindi mo? Bayaran ako ng iyong sarili. Ano ang ibig sabihin ng isa? Ibig sabihin ba ay oo o hindi? Hoy! Ikaw, sa sirang motorsiklo na yan, sino ang nagsabing maaari kang pumaroda sa harap ng grupo, Elena? Umalis ka. Hindi ko pa narinig. Nabawal ang pagpaparada sa grupo, Elena. Bukod pa, ang sinasakyan ko ay wala sa iyong pakialam. Sino ka ba? Naglakas loob kang sumagot sa akin? Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa akin? Sumasagot ka pa? Gusto mo bang mamatay? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung lalaban ka sa akin, magdudusa ka. Sinuntok mo ako?
Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako Elena. Mga gwardya. Anong nangyayari dito? Nagkakagulo sa grupo, Elena. Ang lakas ng loob mo. Kapitan Reyes. Ikaw ang pinuno ng seguridad. Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Pinapayagan mo ang ganyang klaseng tao na magkagulo sa mismong pintuan natin. Huwag kang mag-alala, Manager Carlos. Bibigyan kita ng kasiyasyang solusyon. Panghihimasok sa ari-arian ng kumpanya, pag-atake sa isang senior executive, talagang ang lakas ng loob mo. Balihin mo ang isang braso niya para sa akin. Hindi mo ba siya narinig? Gawin mo. Hindi man lang nagtanong ng totoong nangyari, sa tingin ko, malapit nang matapos ang panahon mo bilang pinuno ng seguridad. Sa kumpanyang ito, ang salita ng mga Elena ang batas. Nasaktan mo ang mga Elena ngayon. Kailangan kitang durugin. Mukhang, oras na para magunat-unat ako ng mga binti. Gawin mo. Ang lakas ng loob mong hawakan ang aking lalaki. Ang lakas ng loob mo. Anong lakas ng loob mo? Ito. Imposible. Paano ito nangyari? Nagbibiro ka lang. Nagbibiro ka lang sa akin, di ba? Para akong may oras para sa mga biro mo. Micaela, iutos mo na. Ilagay mo siya sa blacklist sa buong industriya. Carlos. Sino mang maglakas loob na humipo sa aking lalaki? Gagawin ko silang magbayad nito habang buhay. Pinsan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Palayain mo na ako ngayong pagkakataon na ito. Huli na. Ano, ako ay na blacklist. Sofia Elena, sinusubukan mo talagang sirain ako, ha? Siya ang iyong lalaki, di ba? Ngunit huwag mong kalimutan, si Ginoong Santos ay patuloy na humahabol sa iyo para sa 5 taon. At bukod doon, bukas ay ang handaan para sa kaarawan ni Lola Elena. Tingnan natin kung paano mo lilinisin ang gulo na iyan. Basagulero, naglakas loob kang magnakaw ng babae mula kay Ginoong Santos. Mamamatay ka sa malungkot na kamatayan. Mahal, ano ito? Hindi mo kayang. Bitawan ako ngayon, ha? Sino ang nagsasabing hindi ko kayang bitawan? Ang kalokohan mo. Hello? Ano ang problema? Si Nina ay may problema? Paulo Cruz, ano bang ginagawa mo? Nina Elena, ano nung lakas ng loob mong pagalitan ako? Gusto mo nang masaktan? Sinuntok mo ako? Sasabihin ko sa tatay ko, sasampaling ka niya. Ang tatay mo ay isang walang kwentang gwardiya lang. Kapag sinabi ng tatay kong tumalon, magtatanong lang siya kung gaano kataas, at ikaw. Ikaw ay isang munting gwardiya lang, kaya makinig ka sa akin. Pulutin mo ang librong yan at ibigay mo sa akin. Hindi! Sumasagot ka pa, susuntukin kita. Mama at Papa, nandito na kayo. Nina, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Anak mo ba? Mabuti naman siya. Ang nasaktan ay si Paulo Cruz. Ito yung batang babae, ang nagsimula nito, at sinaktan ng batang Ginoong Cruz. Si Ginoong Cruz ay isang malaking boss. Ang aming kindergarten ay hindi kayang sumalungat sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin, ano ba ang dapat nating gawin? Nina, sabihin mo kay tatay kung ano talaga ang nangyari. Siya ang nagsimula. Kaya ginamit ko ang lumilipad na karayom na itinuro mo sa akin para turuan siya ng leksyon. Ang hiwa sa ulo mo, galing din ba sa kanya yan? Kalokohan. Ikaw, batang babae, sa edad mong yan, paano ka nakakapagsinungaling ng ganito? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling? Eh bakit? Iba ang kwento mo sa kay Paulo Cruz. Si Paulo Cruz ang nagsisinungaling. Tinapakan niya at sinira ang teddy bear ko. At sinabi niyang anak lang ako ng isang gwardya. Sabi pa niya, isa akong munting gwardya mula ng isilang. Hoy, anong problema sa pagiging gwardya? Ninakawan ba kita ng pagkain sa hapag? Tama na iyan. Hindi ito ang oras para pagtalunan iyan. Ang tatay ni Paulo Cruz ay isang taong hindi natin kayang awayin. Nina Elena, anak ka lang ng isang walang kwentang gwardiya, pero ang tatay ko ay isang malaking boss. Pagdating ng tatay ko dito, magdudusa ka. Hoy, batang to, bata ka pa lang, nagmamalaki ka na? Humingi ka ng tawad.
Hindi ako hihingi ng tawad. Sabi ng tatay ko, ang mga pulubi sa eskwelahan ay para lang bulin ko. Hindi ako magsusorry. Mga magulang ni Nina Elena, bakit hindi na lang natin kalimutan ito? Sa totoo lang, hindi naman nasaktan ang anak ninyo. At saka, ang tatay ni Paolo Cruz ay tunay na malaking boss. Kung lalaki pa ito, malaking problema ang aabutin ninyo. Hindi ako takot sa problema. Binyulin niya ang anak ko, kaya dapat siyang humingi ng tawad. Punong Guro Cruz, bigyan niyo kami ng makatuwirang paliwanag. Sige, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ang tatay ni Paolo Cruz ay isang malaking boss. Narinig ko na may koneksyon pa siya sa Grupo Elena. At kayo, wala kayo kundi isang walang kwentang gwardya. Ang estado ninyo ang nagsasabi ng lahat. Kaya ang estado ng mga anak ninyo ay malinaw na magkaiba. Payo ko sa inyo, mas mabuting kalimutan na lang natin ito. Ano, sinusukat ba natin ang mga bata sa estado ng kanilang mga magulang ngayon? Sige nga, gusto kong makita kung anong klaseng estado ang mayroon ang taong ito. Sino yan? Sino nang may lakas ng loob na mangbuli sa anak ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Gusto mo bang mamatay? Tatay! Tatay! Tatay, pinahulog niya ako at pinapagsorry pa niya ako. Tatay, kailangan mong ipaghiganti ako. Ikaw, sa tingin mo karapat dapat kang humingi ng paumanhin ang anak ko. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Tama ka dyan. Ang anak mo, walang modo talaga. Punong Guro Cruz, Nakita mo ba yon? ganito ba ang klase ng estudyanteng tinuturuan mo? Nakakadiri talaga. Kung hindi ito maayos. Ang donasyon ko sa susunod na taon, sa kindergarten na ito, puputulin ko na. Tama si Ginoong Cruz. Ang problema ay si Nina Elena. Ang aming batang Ginoong Cruz ay walang ginawang mali. Naririnig mo ba yan? Kunin mo ang anak mo at humingi ng tawad sa anak ko. Walang ginawang mali ang anak ko. Bakit siya dapat humingi ng tawad? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ay isang supplier para sa Grupo Elena. May koneksyon ako kahit saan. Paano ka naglakas loob na makipag-away sa akin, isang walang kwentang gwardiya? Hindi lang kita papatalsikin. Sisiguraduhin kong ang anak mo ay hindi na muling makakatapak sa kindergarten na ito. Oh, ang lakas ng loob mo. Hoy, Day. Paano ka naglakas loob na mang-abala sa akin? Ang asawa ko, naglakas loob kang insultuhan siya? Tatay, ang galing-galing mo. Ikaw, walang kwentang gwardiya. Ano nung lakas ng loob mong hawakan ako? Punong Guro Cruz. Na-assault ako dito mismo sa kindergarten nyo. At ang anak ko, dito sa kindergarten na ito, ay binuli. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ginoong Cruz, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makakakuha kayo ng kasiya siyang sagot. HMPH, ipinapakita lang nito kung anong klaseng magulang ay mag-aalaga ng anong klaseng bata. Ikaw, ngayon din, humingi ka ng tawad kay Ginoong Cruz at magmakaawa sa kanyang kapatawaran. Kung hindi, paalisin ko si Nina Elena. Hindi na siya muling tatapak sa kindergarten na ito. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto kong lumuhod siya, sinasampal ang sarili, hanggang sa magmaga ang mukha niya. Nina, gagamitin ng tatay mo ang kanyang mga kamao para durugin ang bully na yon. Ano sa tingin mo? Oo, pagkatapos, sa kindergarten, wala nang maglalakas loob na bulin ako. Nagmamatigas ka pa, basagulero. Papatayin kita. Gusto mong saktan ang aking lalaki. Humingi ka muna ba ng pahintulot ko? At sino ka ba talaga? Kaya makinig ka. Tandaan mo ang pangalang ito. Ang nananakit sa iyo ay ang Pangulo ng Grupo Elena, Sofia Elena. Ano, ang Pangulo ng Grupo Elena? Huwag mo akong pagtawanan. Ang Grupo Elena ay ang numero 1 konglomerat ng bansa. Ang Pangulo, huwag na nating pag-usapan. Kahit ang katulong ng Pangulo, si Mikaela Lim, ay isang malaking tao na. Lampas na sa antas ko. Bago ako dumating, tumawag na ako. Kay Mikaela Lim. Narito na siya anumang minuto para sunduin ako. Isang malaking tao tulad ni Kalihim Lim ay sobrang abala. Hindi ko nga siya ma-appointment. Bakit siya darating para sunduin ka? Kung lilitaw si Kalihim Lim ngayon, luluhod ako, sasampalin ang sarili ko, at hihingi ng tawad sa iyo. Pangulong Elena, narito na po ako para sunduin kayo. Ginang Elena. Talaga bang galing siya sa Grupo Elena? Ang Pangulo na si Sofia Elena. Marco Cruz, paano mo nagawang bulihin ang anak ng Pangulong Elena? Sino ka ba? Sofia Elena. Naalala mo ba ang sinabi mo kanina? Ginang Elena. Bulag ako. Hindi ko nakita kung gaano kakahalaga. Mali ako. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat ako nito. Karapat dapat ako nito. Talagang karapat dapat. Tatay, ano ang ginagawa mo? Isa lang siyang walang kwentang gwardya. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Para sa langit, anak, tumahimik ka na lang, pwede ba? Kung ma-offend natin ang malaking tao na ito, lahat ng laruan mo sa bahay ay mawawala. Mag-sorry ka ngayon, Nina Elena. Ako. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi na ako muling mambubuli sa iyo. Ipinapangako ko. Ang galing ng nanay at tatay ko.
Munting prinsesa, tama ka. Makiusap ka sa nanay at tatay mo. Napatawarin ako, patawarin mo ako. Gagawin ko ang sabi ni tatay. Ang katulad mo, ay hindi karapat-dapat sa anumang kapatawaran. At ikaw, hindi mo alam ang tama sa mali. Ikinukonsinte mo ang mga bully. At wala kang lugar sa edukasyon. Sa ngalan ng Grupo Elena, ako ay maglalabas ng isang paunawa. Upang ikaw ay mailagay sa itim na listahan. Sa buong sektor ng edukasyon. Tapos na ako. O, ang gwapo ni tatay ngayon. Nina, kung may mga api sa'yo, labanan mo sila. Kung hindi mo sila kayang talunin, sabihin mo lang kay tatay. At ako ang mananakit para sa'yo, okay? Yeah, hey. Sobra mo nang sinaspoil ang anak natin. Nga pala, ngayong gabi na ang birthday banquet ni Lola. Tandaan mong pumunta. Nakabili na ako ng regalo. Para sa'yo. Hindi pwede yan. Ang regalo para sa nakatatanda, dapat ako mismo ang maghanda. Sa liit-liit na sweldo mo, kada buwan, anong kaya mong bilhin? Huwag mo akong maliitin. Ang Reg Along dadalhin ko ngayong gabi ay talagang walang katumbas na halaga at magiging usap-usapan sa buong salo-salo. Nina, naniniwala ka ba kay tatay? Siyempre naman, naniniwala ako kay tatay. Si tatay ang pinakaastig na tao sa buong mundo. CJ, ikaw na ang pinakamagaling na intindihan na namin. Mahal, iuwi mo muna ang anak natin. May mga aayusin pa ako. Huwag kang mahuli. Sa birthday banquet ni Lola ngayong gabi. Sige. Tara na. Ano ang nalaman mo? Ang insidente noon ay may kinalaman sa pamilya Santos. Pinag-aralan ko pa ang mga detalye. Ang pamilya Santos. Alam kong may kinalaman sila. Sa mataas na antas ng lalawigan ng Timog Ilog, sila ang pinakamapang api at mayabang sa lahat. Akala nila sila ang pinakamataas. Magpatuloy ka sa pag-imbestiga. Oo nga pala. Maghanda ka ng birthday gift para sa akin. Ihatid mo yon sa handaan ng lola ni Sofia. Naiintindihan. Ang pamilya Santos. Sana walang kinalaman kayo sa nangyari noon. Kung hindi, Salamat sa lahat ng kilalang personalidad mula sa lalawigan ng Timog Ilog sa pagdating upang suportahan ang pamilya Elena. Ngayon, sinasamantala ko ang pagkakataong ito upang ipahayag na nakipagkita ako ng Privadosa, tagapangulo ng Santos Corporation. Pumayag akong ipakasal ang aking apo, si Sofia Elena, kay Marco Santos. Nagkakaisa na ang ating dalawang pamilya. Binabati kita, matriarka. Isang dobleng pagdiriwang. Lola, ang desisyon mo ay talagang napakatalino. Hindi lang nito maiiwasang masaktan ng pamilya Santos. Mapapalis pa natin ng tuluyan si Sofia mula sa pamilya Elena. Ang mga ari-arian ng pamilya Elena ay hindi dapat mapunta kay Sofia, papunta sa walang kwentang gwardyang iyon. Pagkatapos ng araw na ito, ang Grupo Elena ay mapapasayo na lahat. Lola, ako ay talagang magbabantay sa kapangyarihan ng pamilya Elena. Ngayon, matriarka, paki-announce na lang ng opisyal ang pagpapakasal ni Sofia. Kay Ginoong Santos. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin sa impostor na si Daniel Reyes? Ano pa ang magagawa natin? Siyempre, mapupunta siya sa libingang walang marka. Lola, narito ang iyong apo at ang kanyang pamilya upang batiin ka sa iyong kaarawan. Lola, narito ang iyong manugang na lalaki, si Daniel Reyes, upang batiin ka sa iyong kaarawan. Dumating talaga si Daniel. Ngayon, magkakaroon na tayo ng magandang palabas. Kung hahamakin mo ako, panunuorin kitang mamatay ngayong araw. Sofia, ang lakas ng loob mo, hinayaan mo pang dalhin ang gwardyang ito sa handaan para sa kaarawan. Mukhang, wala kang respeto kay Lola, ng husto. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mo bang loko-lokohin ako? Sofia Elena. Ang pag-aasawa ay hindi biro. Iwanan mo siya, ngayon din. Huwag mong subukan galitin ang matriarka. Si Daniel ang aking lalaki. Hindi ako maghihiwalay kailanman. At ayaw ko ring umalis si tatay. Magaling ang anak ko. Sofia Elena, kahit nakasal ka na sa kanya, makikipaghiwalay ka sa kanya. Lola, hindi ba sa tingin mo medyo napakadiktador mo na? Napakabait sa amin ni tatay ni mami.
Hindi mo kami pwedeng apihin ako o si tatay. Sige, sige, sige. Lalabanan mo ako. Hindi ka makikinig sa iyong lola. Sofia Elena, dahil pinsan kita, pakinggan mo ang payo ko at kalimutan mo na ito. Kung hindi, gusto mo ba talagang wasakin ng pamilya Elena? Kung hindi dahil sa tulong ni Daniel, matagal lang nabangkarote ang mga Elena. Saan mo pa kukunin ang pondo para sa handaan mong ito? Ang aming pamilya Elena ay walang kinalaman sa kanya. Dumating ako rito ng may mabuting hangarin, kasama ang aking asawa at anak, upang batiin ka sa iyong kaarawan. Ito ba talaga ang pagtanggap ninyo sa inyong mga bisita? Daniel, huwag mong isipin kahit saglit na hindi namin nakikita ang iyong laro. O, isa ka lang namang mababang uri ng tao. Panaginip lang ang pag-akyat mo gamit ang mga Elena. Eksakto, ang pamilya Elena ay hindi kailanman tatanggap ng isang walang kwentang gwardya na tulad mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Sino ka ba? Hindi ko kailangan ng pagtanggap ninyo. Nangako na sa akin si Ginoong Santos. Noong nasa opisina, alin sa mga kamay mo ang pumalo sa akin? Iyon ang kamay na mawawala sa'yo. Tama na iyan. Akin na si Daniel ngayon. Sofia, pumayag na ang matriarka na ibigay ang pagkapangulo ng Grupo Elena kay Carlos. Pagkatapos ng handaan sa karawan, at hindi lang siya, lalayas ka rin. Lola, hindi ba't masyado kang mabagsik? Ngayon, napalabo na ng lalaking yan ang iyong paghuhusga. Kung ikaw pa rin ang mamamahala sa Grupo Elena, malulugi lang ito. Kung hindi dahil sa asawa ko na nagpapatakbo sa kumpanya. Nagugutom na sana kayo sa kalsada ngayon. Ngayon gusto ninyong magtaksil? Pinayagan ba kitang magsalita? Daniel. Usapin nito ng pamilya. Anong karapatan mong makialam? At saka, kaarawan ngayon ni Lola. Tingnan mo ang sarili mo, walang dala, wala talaga. Malinaw, wala kang respeto sa kanya. Eksakto, lahat kami ay may dalang mamahaling regalo. Bawat isa ay milyon-milyon ang halaga. At ikaw, ang manugang na lalaki, wala ka man lang maibigay na regalo. Kahit 1,000,000 piso. Malamang wala siyang pambili ng regalo na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Asawa ko si Daniel. Ang regalo ko ay regalo na rin niya. Ang regalo sa kaarawan ni Daniel. Ako mismo ang magbibigay kay Lola. Kung gusto niyang narito, kailangan niyang magdala ng sarili niyang regalo. Kung hindi, umalis ka. Daniel, hindi na ako makapagtiis dito. Umalis na tayo dito. Tatay, ikaw pa rin ang tatay ni Nina. Kayong dalawa ang asawa at anak ko. Hindi ko hahayaang umalis kayo ng napapahiya. Ngayong araw, babayaran nila ang bawat isa sa mga ginawa nila. Luis, pwede mo na itong ipasok. Isang maliit na Reg Along $1,000,000? Ang Reg Along dala ko ay magpapahiya sa inyong lahat. Isang gwardiya. Puro salita lang yan. Nakakatawa. Daniel, tigilan mo na ang pagpapanggap. Eksakto, wala kang iniisip, nagsasalita ka lang ng kung ano-ano, lahat ng nandito ay galing sa mayayamang pamilya. At sino ka ba, iha? Daniel, kahit ako, hindi ko masasabing, ang regalo ko ang pinakamaganda. Ikaw, isang pogi, paano mo nagawang magsalita ng ganyan? Sige. Tara, magpustahan tayo. Kung ang Reg Along dala ko ay tunay na nakakahigit sa lahat, kakainin ninyong lahat ang mga plato sa mesa. Handa ka ba? Daniel, lahat na nandito ay mayaman o may kapangyarihan. Kahit ako, hindi ko masasabi ang ganyan. Nakikita mo? Kahit si Sofia ay hindi naniniwala sa sinasabi nitong pogi. Naniniwala ako kay tatay. Huwag kang mag-alala. Kailan ba ako nagkulang sa pangako sa'yo? Pero, CJ, kung ganoon, sasali ako sa pustahan. Kasama rin kami. Mabuti. Kayo mismo ang nagsabi. Hindi na ako makapaghintay na makita kayong kumain ng mga plato. Daniel, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ganap mong ininsulto ang pamilya Elena ngayong araw. Pagkatapos ng handaan para sa karawan, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Ang tatay ko hindi nagyayabang. Nakakatawang tawa. Ganap niyang inilagay sa kahihiyan ang aming pamilya. Hanggang kailan mo itutuloy ang pagiging pabigla-bigla? Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Panahon na. Maligayang kaarawan, Matriarka Elena. Ito ay ang regalo sa kaarawan na inihanda para sa inyo ni Ginoong Reyes. Ang 1,000 taong scroll ng mahabang buhay.
libong taong scroll ng mahabang buhay. Mula pa sa 1,000 taon na ang nakalipas, ang huling obra maestra ni Jiang Zishen. Hindi ko inakalang mabubuhay ako para makita ito ng sarili kong mga mata. Sabi nila, ang larawan mismo, ang nagtataglay ng sikreto ng immortalidad. Kahit si ang soberano ng tao ay nagpakapagod, pero hindi pa rin ito nakuha. At ngayon, narito na ito. Ang halaga nito ay hindi masukat, isang tunay na kayamanang walang katumbas. Ginoong Garcia, sigurado ka bang? Regalo ito para sa akin mula kay Daniel. Tama po. Si Ginoong Reyes ay nagpakapagod para sa iyong kaarawan, matriarka. Talagang inalay niya ang kanyang puso dito. Hindi ba't sinabi mo na wala kang nakuha na regalo, itong 1,000 taong scroll ng mahabang buhay? Ano ang kwento sa likod nito? Sinabihan ko siyang kumuha ng regalo sa kaarawan. Pero hindi ko inasahan na ito ang kanyang maiisip. Hindi pwede. Hindi ito maaaring mangyari. Pero ito nga, Ikaw na naman. Hindi ka ba natuto sa huli? Ang lakas ng loob mong kausapin ang kapatid ko. at utusan siya. Ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ulit iyon. Patawarin mo ako. Daniel, dapat ko ba siyang asikasuhin? Well, mahal. Nadala ko na ang regalo. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Nakikita mo ba ang lahat ng plato na ito? Ang dami. Pumili ka. Ito ay isang handaan para sa kaarawan. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng gulo. Dahil ayaw mong pumili. Tutulungan na lang kita. Daniel, paano ka naglakas loob na manakit ng iyong mga nakatatanda? Siya, hindi ko siya nakatatanda. At kayong lahat sa inyong mga postahan. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ako ang iyong tito, Daniel. At ang iba pa sa inyo. Ngayon, ipinapaliwanag ko sa bawat isa sa inyo. Daniel ay parang kapatid sa akin. Mula ngayon, sinumang maglakas loob na hindi rumespeto kay Daniel ay may problema sa akin, Luis Garcia. Daniel, huwag mong isipin na ang paglapit kay Luis ay naglalagay sa iyo sa pantay na kalagayan sa pamilya Elena. Ang nobyo ni Sofia ay si Marco Santos ng pamilya Santos. Talaga bang sa tingin mo ay kaya mo naharapin siya? Ang pamilya Santos? Wala sila kahit sa aking radar. Ang tapang mo. Sofia, tigilan mo ang pagsisinungaling sa sarili mo. Ang kaligtasan ng iyong pamilya Elena ay nakasalalay sa bawat salita ko. Isuko mo siya. At baka patawarin kita, ang pamilya Elena. Nakalimutan mo na kung gaano kasakit ang iyong mukha. Daniel, gusto mong mamatay? Maaari kong ayusin iyan. Lumuhad ka ngayon, at magmakaawa para sa aking kapatawaran. Gagawin kong mabilis para sa'yo. Nababaliw ka ba? Daniel Reyes, patay ka na. Nakikialam ka kay Ginoong Santos. Lumuhad ka at humingi ng tawad. At maghintay kang mamatay. Daniel, gusto kong mamatay ka. Hindi ko na kailangang kumilos. Panoorin mong mabuti. Hindi ako kikilos, pero mapapahamak ka pa rin. May nakakaalam ba kung ano ito? Ito kaya ay isang imbitasyon sa ang Paul Ares Gala. Ayon sa alamat, ang Paul Ares Gala ay isang dakilang pagdiriwang ng anghilagang kalasag. Minsan sa bawat 10 taon, ang mga karapat-dapat na dumalo ay pawang mga namumunang pamilyang elite. Ang hilagang kalasag. Sila ang personal na gwardya ng ang soberano. Sa loob ng hangganan ng bansa, kontrolado nila ang lahat, pananalapi, kapangyarihan, at iba pa. Sa loob ng bansa, wala nang puwersang makakapantay sa kanila. Aba, maalam ka pala. Ngunit, may isang bagay na baka hindi mo alam. Para sa isang mga ngalakal, kung makakapasok sila sa Paul Ares Gala, ibig sabihin, nakamit na nila ang karapatang umangat. Diretso silang mula sa pagiging mga ngalakal, ay magiging isang luma at elite na pamilya. Ano? Kaya ang Paul Ares Gala ay may ganoong kapangyarihan pala. Ginoong Santos, hindi mo ako niloloko, di ba? Bakit ko naman ito paglololohan? Ang aking pamilya, ang mga Santos, ay nakamit ang aming kasalukuyang estado dahil mismo sa pagdalo namin sa Paul Ares Gala, 10 taon na ang nakalipas. Daniel. At ang kailangan ko lang gawin ay gamitin ang imbitasyong ito bilang panangga.
At napakaraming makapangyarihang mga ngalakal at maharlika ang hahabol sa buhay mo. Iba talaga ang pamilyang Santos, kaya ang malagim na pagkamatay ng aking mga magulang noon ay gawa nila na may tulong ng iba. Marco, ano ang balak mong gawin? Sofia, ginawa ko ito para sa'yo. Ibig kong ibigay ang imbitasyong ito sa pamilya Elena. Ginoong Santos, seryoso ka ba? Talagang marunong gumalaw si Ginoong Santos. Gayunpaman, nagbago na ang isip ko ngayon. Ginoong Santos, ano ang kailangan naming gawin para ibigay mo ang imbitasyon sa Paul Ares Gala na ito sa amin? Simple lang. Dapat pakasalan ako ni Sofia. Dapat mamatay si Daniel. Kung matutupad ang dalawang kondisyong ito, agad kong ihahatid ang imbitasyon sa pamilya Elena. Isang walang kwentang imbitasyon lang ito. Kung gusto ko ng isa, makakakuha ako kahit kailan. Hindi kailangan ng daddy ko niyan? Walang kwentang imbitasyon. Puro kasalita. Ito ay isang imbitasyon sa Paul Ares Gala. Hindi ito mabibili ng pera. Kailangan mo ng sapat na kapangyarihan at katayuan para makakuha ng isa. Napaka-inosente mo, Daniel. Ikaw at kami, hindi man lang tayo magkasing antas. Kaya naman hindi mo nakikilala ang dakilang kapangyarihan ng imbitasyon sa Polaris Gala. Sofia, ito ay isang imbitasyon sa Paul Ares Gala. Dapat itong makuha ng pamilyang Elena. Hiwalayan mo agad si Daniel. Sumang-ayon ka sa mga hiling ni Ginoong Santos. Kung hindi, hindi ka na magiging isang Elena. At itatakwil kita bilang aking apo. Sofia, ito ay isang bihirang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Pipiliin mo bang itaas ang pamilya Elena o ililigtas ang sarili mo? Sofia, ang lola mo ay hindi kailanman nagmakaawa sa sino man sa buhay niya. Napakahalaga ng Paul Ares Galang ito. Nakaluhod akong nagmamakaawa sa iyo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kahit magmakaawa ka sa akin ng nakaluhod, hindi ako kailanman pakakasalan si Marco. Kung gusto ng mami ko ng imbitasyon, tiyak na madadala kami ng daddy ko. Ikaw, Akala mo ba talagang ang mga imbitasyon ay tumutubo sa puno? Isang walang kwentang imbitasyon lang ito. Kung gusto ng asawa ko ng isa, mabibigyan ko siya kahit kailan. Hoy, Pogi, anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Ang imbitasyon sa Paul Ares Gala ay direktang galing sa angkalasag ng lungsod ng liwanag. Kahit para sa mga pamilyang elite, isang pribilehiyo ang makakuha ng isa. Kung talagang makakapagpakita ka ng imbitasyon sa Paul Ares Gala, kakainin ko ang sombrero ko. eksakto. Anong katawa-tawang biro? Isang pogi na hindi alam ang kanyang lugar. Daniel, dinala ka lang dito ni Sofia para matikman ang buhay mayaman. Huwag kang magpadala at malunod dyan. Ha? Daniel, isang imbitasyon sa ang Polaris Gala. Kahit para sa isang pamilyang elite, isang madugong laban ang makakuha lang ng isa. Ngayon, ang oportunidad ay nasa harap na ng ang pamilya Elena. Kung talagang mahalaga sa iyo si Sofia, di ba? E di hayaan mo siya. Hayaan mong ang pamilya Elena ang magkaroon ng oportunidad na ito. Sabi ko sa iyo, makukuha ko ang imbitasyon sa Paul Ares Gala at mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kasama dito si Daniel at ang hilagang kalasag. Napakaliit ng impluensya ko kumpara sa kanila. Hindi ka pwedeng nagbibiro tungkol dito. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Dahil wala sa inyo ang naniniwala sa akin na makukuha ko ang imbitasyon sa Paul Ares Gala, bakit hindi na lang tayo ay magpustahan? Interesante, sasali ako sa pustahang iyan. Ang matalo ay lalayo kay Sofia. At, publiko itong tatapusin sa Paul Ares Gala. Nangangahas ka ba? Bakit naman hindi? Sige na nga, bibigyan pa kita ng isang araw. Kung sa Paul Ares Gala, hindi kita makita, magpapadala ako ng mga tao para hanapin ka hanggang sa dulo ng mundo. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo kundi alikabok. Pagdating ng panahong iyon, ako pa rin ang magmamay-ari kay Sofia. Tara na. Sandali, Ginoong Santos, huwag po kayong umalis. Daniel, sinira mo ang lahat para sa aming pamilyang Elena. Dapat kang mamatay dahil dito. Ang pagkakataon naming maging isang pamilyang elite ay nasa palad na namin. Ngayon,
Lahat ay nawala, dahil sa'yo. Sofia, mukhang masaya ka. Maghintay ka lang. Kapag naayos na ni Ginoong Santos si Daniel, ikaw pa rin ang mapapangasawa niya. Ang pamilyang Santos? Wala yan sa akin. Siya, tong batang to. Ang tapang mong magsalita ng ganyan. Ang yabang. Hindi na ako makapaghintay na makita. Kung paano sa Paul Ares Gala bukas. Ay haukay ka ng sarili mong libingan. Halika, sumakay ka na sa kotse. Dahan-dahan lang. Daniel, ayokong isapanganib mo ang buhay mo. Hindi mo dapat tinanggap ang hamon ni Marco. Sugal ito sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ang pamilyang Santos ay wala sa radar ko. Mahal, ikaw at si Nina ay umuwi na kayo. May mga aayusin pa ako. Luis, ikalat ang balita. Babalik na ako. Dalhin mo ang mga tauhan. Pangalawang instruktor ng Northern Aegis, Luis Garcia. Nakahanda sa pagtanggap sa punong komandante. Luis, magpatuloy kang mag-imbestiga ng tahimik ngayong nakabalik na ako. Ang mga samugat sa aking pamilya ay hindi na makapagpapahinga. Bantayan mong mabuti kung sino ang pinaka nag-aalala. Opo, punong komandante. At saka, kumuha ka ng isa pang imbitasyon para sa Paul Ares Gala at isang itinalagang sasakyan. Dadalaw ako sa Paul Ares Gala. Doon ko ipapahayag ang aking tunay na pagkatao. Punong komandante, naihanda ko na ang lahat. Ito ay para sa ang Polaris Gala, ang imbitasyon ng soberano, eksklusibong nakalaan, para sa punong komandante. Pakikuha po ito. Magaling. Daniel, ang Polaris Gala ay magsisimula ngayong araw. Nakakuha ka ba ng imbitasyon? Siyempre naman. Hindi basta-basta ang lalaki mo. Nagawa mo talaga. Ngayon, tingnan natin kung anong masasabi ni Marco Santos para sa kanyang sarili. Pero ang imbitasyong ito ay mukhang iba sa kay Marco. Ang kay Marco ay isang ordinaryong imbitasyon lang. Ang sa akin ay ang imbitasyon ng soberano. Ibang-iba ang antas nito. Siyempre naman na iba. Ganun ba? Pero, kahit ang pamilya Elena ay hindi nakakuha nito, paano mo ito nakuha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka talaga? Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos. May kutob ako na may tinatago ka sa akin. Isang gwardya lamang ako. Ano ba naman ang may tatago ko? Paano mo nakuha ng ganun kadali ang imbitasyon ng soberano? Alam mong, nasa hilagang lupain ako. Napakagaling ko sa medisina. Nailigtas ko ang buhay ng isang malaking tao. Ito ang kanyang pagtanaw ng utang na loob. Sige, paniniwalaan ko muna yan. Halika, ako ang magdadrive sa'yo. Pumunta tayo sa ang Polaris Gala ng magkasama. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo. Mayroon tayong itinalagang sasakyan mula sa Anghilagang Kalasag. Itinalagang sasakyan mula sa Anghilagang Kalasag. Hindi pa ako nakarinig ng sinuman na nabigyan ng ganoong klaseng trato. Sino ba talaga ang iniligtas mo? Kasi, baka hindi ko masabi. Alaynan, tara na. Sinong mag-aakala na kahit ang pamilya Santos, ang numero unong conglomerate sa lungsod ng Liwanag, ay kailangang pumili para sa ang Paul Ares Gala. Hoy, tingnan mo, yung tao sa pinakaunahan. Hindi ba yan si Marco Santos, ang binatang Santos? Oo. Si Ginoong Santos na talaga. Bilis, lumapit tayo. Ginoong Santos, talaga namang pambihira kayo, kahit ang pwesto ninyo ay nasa pinakaunahan. Siyempre naman. Ipinapakita lang nito na ang aming pamilya Santos ay lubos na iginagalang ng Anghilagang Kalasag. Matriarka, ano ba to? Si Sofia yan. Sinabihan niya kaming pumunta sa ang Paul Ares Gala. Kayo, mayroon kayong imbitasyon sa ang Paul Ares Gala? Ang imbitasyon sa Paul Ares Gala ay hindi basta-basta makukuha ng kahit sino.
Tama ka, Ginoong Santos. Sa tingin ko rin, nagsisinungaling si Daniel. Narito tayo para ibunyag ang mga kasinungalingan ni Daniel. At para pagtawanan siya. At para mapalawak ng kaunti ang ating pananaw. Oo, tama. Wala sa amin ang naniniwala sa kwento ni Daniel. Isa lang siyang hamak na gwardya. Paano niya makukuha ang imbitasyon sa Paul Ares Gala na hindi man lang nakuha ng aming pamilyang Elena? Ginoong Santos, ikaw lang ang itinuturing naming karapat-dapat na manugang. Tama. Tungkol naman kay Daniel, hindi sulit ang oras natin sa pogi na yon. Buti naman alam mo ang nararapat. Nagkataon lang na ang pamilya namin ay may ilang dagdag na imbitasyon. Pagdating ng oras, maaari kayong sumama sa akin. Kung magpapakita man ang basagulerong si Daniel, sisiguraduhin kong lubusan siyang mapapahiya. Marco, sa Paul Ares Gala ngayong araw, may darating na isang napakahalagang tao. Pupunta rin ako mamaya. Magpakabait ka, huwag kang magdulot ng gulo. Ate, anong klaseng malaking tao ang kailangan na ikaw mismo ang pumunta? Malalaman mo, pagdating ko doon. Tandaan mo ang sinasabi ko. Sa anumang pagkakataon, huwag mong sasaktan ang taong ito. Nakuha ko, ate. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Hintayin mo ako rito. Tungkol sa mga imbitasyon. Papadala ko ang isang tao mamaya. Nakakainis kapag ikinumpara mo ang sarili mo sa iba. Kanina nang magmaneho ako, hindi nila ako pinapasok. Akala ko yon ang patakaran. Pero lumalabas na ang sasakyang ito ay basta makakapasok. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ang sino mang dumarating sa itinalagang sasakyan ay isang malaking tao na hindi mo kayang guluhin. Ingatan mo ang iyong mga salita at gawa. Daniel. Sofia. Ito ang sasakyang inarkila para sa Paul Ares Gala. Kahit ang pamilya Santos ay walang karapatang gumamit ng itinalagang sasakyan para sa Paul Ares Gala. Ano ba ang nangyayari? Ang itinalagang sasakyang ito para sa Polaris Gala ay tinawag ni Daniel. Ano? Ang itinalagang sasakyang ito para sa Paul Ares Gala ay tinawag ni Daniel. Isang gwardya lamang siya, di ba? Paano niya nagawa yun? Wala namang ganoong koneksyon. Si Daniel, noong naglilingkod siya sa hilagang lupain, nakapagligtas siya ng buhay ng isang malaking tao. Ang malaking taong iyon, ang may mga koneksyon. Hindi ko inakala na may swerte palang ganoon si Daniel. Kaya pala kilala niya ang isang mataas na opisyal ng militar. Kaya ang pamilya Elena ay pwedeng umangat ng husto. Daniel, may ganoong koneksyon ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tama, bayaw. Alam kong talagang espesyal ka. Tingnan mo, dati, hindi naman kami masyadong mabait. Pakiusap, huwag mo kaming isipin ng masama. Siyempre, hindi ko naman iniisip yun. Pamilya tayo, pagkatapos ng lahat. Daniel, sa aming mga mata, ikaw ang karapat-dapat na manugang ng pamilya Elena. Ang Marco Santos na yon ay hindi makakapantay sa'yo. Nakita mo? Sabi ko sa'yo, hindi naman talaga masama si Daniel. Daniel, dahil nailigtas mo ang buhay ng malaking taong yun, naisip ko kung pwede mong magbigay ng mabuting salita para sa amin at tulungan ang pamilya Elena. Oo. EHM. Siyempre. Hindi. Daniel. Ngayon, asawa ka na ni Sofia. Ibig sabihin, parte ka na ng pamilya Elena. Napakaliit na bagay lang naman yun. Hindi mo pa magawa. Akala mo ba hindi ko makikita ang totoo mong hangarin? Isang maliit na pagsubok lang, at lumabas na ang tunay mong kulay. Hay, tingnan mo, gusto ko sanang tumulong. Pero ang totoo, nagamit ko na yung utang na loob na yon. Wala na akong magagawa. Nagamit mo na? Noong mga nakaraang taon, nailigtas ko ang buhay ng isang malaking tao. Binigyan niya ako ng isang kahilingan. Sinabi kong gusto kong pumunta sa Paul Ares Gala. Kaya, nakikita mo, naubos na yung utang na loob. Ganoon pala. Kaya sa huli, pogi ka pa rin talaga. Nakakadismaya. Ang pogi pa rin talaga. Lumayo ka kay Sofia. Si Sofia ay para kay Ginoong Santos. Kayong lahat ay mga mapagmataas. Ano bang kasalanan ni Daniel? Ang tanging kasalanan niya ay ang kanyang mababang estado. Hindi siya karapat-dapat sa aming pamilya Elena. Pansin! Ang pasukan sa Polaris Gala ay malapit ng isara. Papasok ba kayo o hindi? Oo, papasok kami. Heto ang aking imbitasyon. Peke ang imbitasyon ito. Tingnan mong mabuti.
Imposibleng peke ang imbitasyong ito. Pigilan mo yan. Ako ay bantay ng Polaris Gala. Paano ako magkakamali? Ang mga imbitasyon ay kulay siyan at hindi pa ako nakakita ng gintong imbitasyon. Sir, pero ito ay ang imbitasyon ng soberano. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa imbitasyon ng soberano. Umalis na kayo ngayon din o hindi na ako magiging magalang. Daniel, tingnan mo ang ginawa mo. Anong imbitasyon ng soberano? Peke lang ang lahat yan. Daniel, puro ka kasinungalingan, alam mo ba yan? Sino ang nakakaalam? Yung pagsagip mo sa malaking tao mula sa Hilagang Aegis ay kasinungalingan din. Wala ka kundi isang sinungaling. Sophia, paalisin mo na siya. Kailangang may hindi pagkakaintindihan. Kahit ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin si Daniel. Ang munting sintang yun. Kailangan mo bang ako'y ilibing na? Huwag kang mag-alala. Nandyan pa rin si Ginoong Santos para sa atin. Hindi ba't sinabi lang ni Ginoong Santos na may darating na tao dito na may dalang imbitasyon? Ikaw siguro ang matriarkang Elena. Inutusan ako ni Ginoong Santos na ihatid sa inyo ang imbitasyong ito. Salamat, Ginoong Santos. Nakikita mo ba yan? Iyan ang pagkakaiba ng impluensya. Kalabanin mo si Ginoong Santos at tapos ka na. Daniel, kung hindi tayo makakapasok sa Polaris Gala, ano ang gagawin natin? Okay lang. Sandali lang. Ikaw, sa entrance ng Polaris Gala. Baguhan ka siguro. May dala akong imbitasyon mula sa soberano. At ipagtatabuyan mo ako? Sir, ako ang nagkamali. Nararapat akong parusahan. Ako na ang bahala. Mabuti. Pero huwag mo munang ipagkalat ang pagkatao ko. Hindi pa oras. Naiintindihan ko. Ano? Sir, paumanhin. Ako ang nagkamali. Tuloy po kayo. Daniel, paano mo nagawa yon? So itong sovereign invitation. Totoo pala? Mahal, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tara na. Pasok na tayo. Wow, Ngayon, ito ang impressive. tingnan mo ang lugar na ito. Nakakasilaw. Ang Polaris Gala ang malaking barkong. Patungo sa pampang ng mga piling pamilya. Ngayon, ang pamilya nating Elena ay nakasakay na. Hindi tayo pwedeng magkamali. Daniel, Daniel, paano ka nakapasok dito? Nakapasok. Inimbita ako ng mga gwardya. Nang maayos. magmalaki ka hanggang gusto mo. Kung makakapasok ka ng diretsyo, bakit ka pinigilan kanina? Sigurado ako, sinamantala mo ang pagpalit ng gwardiya at pumasok ng palihim. Tito, grabe naman po yan. Grabe. Ngayon, ang Northern Aegis, ang nagha-host ng Polaris Gala, bawat panauhin dito, ay kilalang dignitaryo. Ang isang munting gwardya tulad ni Daniel, na pumasok ng palihim. Kapag nadiskubre, patay na siya at nakabaon na. Huwag mo lang sana. Isama ang pamilya Elena sa kapahamakan mo. Wala kang dapat ikabahala. Sa buong Polaris Gala na ito. Walang sino man dito. Ang banta sa akin. Kay laking kapalaluan. Akala mo ba, ito ang munting pwesto mong gwardya? Kahit sino dito, kayang durugin ka, ng parang langgam, ganoon lang ka-simple. Daniel, hindi ka magkakagulo sa Polaris Gala. Kung magdudulot ka ng gulo sa pamilya Elena, siguradong mapapasok ka sa mundo ng pagdurusa. Bakit kayo lahat ay may kinikilingan? Laban kay Daniel? Kapag dinudurog natin ang isang langgam, kailangan ba ng dahilan? Ginagawa natin yon dahil kaya natin. Sa aming mga mata, si Daniel ay ang langgam na yon. Magaling ang sinabi. Siya ay isang maliit na langgam, na madaling madurage ng isang tapak, isang walang kwentang munting langgam. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ka talaga sa Polaris Gala. Ngunit ang lumaban sa aking pamilya ay pagpapakamatay. Kapag natapos na ang Polaris Gala, pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. Ang pamilya Santos, ganoon ba kaimpresibo? Wala sila sa akin. Ang yabang mo. Sino ka ba? Anong karapatan mong hamakin? Ang pamilya Santos. Mag-sorry ka ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ginoong Santos. Gusto mong lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Daniel, gusto mo bang mamatay? Huwag mong idamay ang pamilya Elena.
Daniel, Dito sa Paul Ares Gala, hindi ako naghahanap ng gulo, pero sobra kang mayabang. Ininsulto mo ang dangal ng pamilya ko. Lumuhad ka, at magmano ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi lang ikaw, kundi pati ang lahat ng nasa paligid mo ang magbabayad. Daniel, sinabi ko sa'yo na huwag kang maghanap ng gulo, pero kinailangan mong hilabihin ang pamilya Santos. Dinamay mo ang pamilya Elena sa problema. Anong mapapala mo dyan? Lola, si Marcos Santos, ang sobra ang ginawa. Hindi mo sinisisi ang nang-api. Ikaw, bakit si Daniel ang sinisisi? Sofia, tumahimik ka. Ito ang Paul Ares Gala. Huwag kang magkakagulo dito. Ikaw, Daniel, nagdesisyon ka na ba? Ang pasensya ko ay nauubos na. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Sa paningin ko, ang pamilya Santos ay basura. Daniel, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na tawaging basura ang pamilya ko? Hindi na nga lang natin pag-usapan na ang pamilya ko ay isang nangungunang pamilyang elit sa lungsod ng Liwanag. Ngayong araw lang, sa Paul Ares Gala, may darating na isang malaking tao. At ang malaking taong ito ay maaabot lamang sa pamamagitan ng pamilya ko. Iyan, ang kapangyarihan ng pamilya Santos. Daniel, ngayon, may lakas ka pa bang tutulan ng pamilya ko? Ang hilagang kalasag, ang pinakamataas sa lahat. Hindi ko inakala na ang pamilya Santos ay makakaabot sa isang ganoon kalakas na tao. Kung totoo iyan, na may ang hilagang kalasag sa kanilang likuran, ang pag-akyat ng pamilya Santos ay hindi mapipigilan. Eksakto. Ang pag-akyat ng aking pamilya Santos ay hindi mapipigilan. Ang pamilya Santos ay hindi aalis kahit saan. Iyan ang desisyon. Daniel, kailangan kong aminin. Ang galing mong magsinungaling. Sino sa tingin mo ang nag-iisip mong ikaw? Ang pinakamataas sa lahat sa ang hilagang kalasag. Tama ka. Ang pinakamataas na taong binanggit mo. Ako iyon. Ang kapal ng mukha mo. Maglakas loob kang magpakita ng kawalang galang sa pinakamataas. Dahil gusto mong kalabanin ang hilagang kalasag. Sige. Mga gwardya. Ipinakita ng taong ito ang kawalang galang sa ang hilagang kalasag. Baliin ang kanyang mga kamay. Gawin siyang halimbawa. si Daniel ang asawa ko. Kung gusto mong siyang saktan, dapat mo munang daanan ako. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang mapahamak siya. Handa siyang gawin ito para sa akin? Gagawin niya yon para sa akin? Sinusumpa kong hindi kita bibiguin. Walang utang na loob na anak. Ikaw na walang utang na loob. Dahil sa isang lalaki, ibubuwis mo ang pamilya Elena? Ha? Gusto mong mamatay kasama si Daniel? Sige, huwag mong isama ang pamilya Elena sa kapahamakan mo. Mula ngayon, hindi ka na isang Elena. Pinatalsik ka na sa pamilya. CJ, parang hindi naman kayo, kailanman itinuring na pamilya ako. Isa lang akong panakipbutas sa politikal na kasal ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na ngayon. Tigil. Bantayan mo ang iyong pananalita. Alam mo ba, Kung sino siya. umalis ka sa daan. Ginoong Reyes, Sinusubukan mo talagang protektahan si Daniel? wala kang pakialam dyan. Ang dapat mong pag-alalahanin ay kung paano humingi ng tawad kay Ginoong Reyes at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Saka lang, magkakaroon ng pamilya mong Santos ng kahit katiting na pagkakataon. Hayaan mong linawin ko. Sinasabi mo na ang munting gwardyang si Daniel ay kayang puksain ng pamilya ko? HMPH. Buti naman at hindi ka lubos na tanga. Kung gayon, gusto ko talagang makita kung paano ang pamilya kong Santos na may suporta ng hilagang kalasag ay mapupuksa ng isang hamak na gwardya. Pupuksain ng pamilyang Santos. Kailangan ko bang kumilos? Si Luis lamang ay sapat na. Daniel, siya ba iyon, ang iyong iniligtas, ang malaking tao mula sa hilagang kalasag? Kung iyon ang gusto ni Ginoong Reyes, puksain ko ang pamilyang Santos ngayon din. Aba, magaling kang magpatawa, ano? Gusto ko talagang makita kung paano mo balak puksain ng pamilya ko. Kung gayon, maghintay na lang tayo at ating makita. Tingnan natin. Daniel, bakit mo ba kailangang galitin ang pamilya Santos? Malapit nang maging taga-suporta ng pamilya Santos ang hilagang kalasag. At ngayon mo pa sila guguluhin. Gusto mo bang mamatay? Eksakto. Daniel. Ngayong gabi sa Paul Ares Gala, ang lahat ng naririto ay maaalala ka at kung gaano ka kawalang ingat.
Wala ka kundi isang hamak na gwardya. Ang maging katatawanan ng lahat ng mahalagang tao rito. Iyon ang tunay na buhay. Daniel, hindi ba't gugulpihin mo ang aming pamilya? Bakit ang tagal? Wala pang aksyon. Puro kasalita. Makinig ka. Mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo, Daniel Reyes. Nagmamadali ka bang masaksihan ng pagbagsak ng pamilya mo? Ginoo, may nangyaring napakasama. Ang Grupo Santos sa ilalim ng Pamilya Santos ay biglang inatake ng hindi kilalang puwersa. Hindi nila kayang magtanggol. Nabangkarote na sila. Ano? Daniel, ikaw na munting gwardya. Ano ang ginawa mo? Paano nabangkarote ang Grupo Santos, ang kumpanya ng pamilya ko? Nang ganoon na lang? Nakita mo mismo. Pinatulong ko lang. Si Luis, ganoon lang. Nakakawa. Si Marco ay pilit na nakikipagkaibigan sa isang malaking tao mula sa Hilagang Kalasag. Sino ang aakalain na nang dumating ang tunay na malaking tao? Siya pa ang unang nakipag-away? Sino ka talaga? Makinig kayo. Ako ay isang gwardiya ng Hilagang Kalasag. Si Luis Garcia. Imposible. Isa ka lang walang kwentang gwardya. Kung ikaw nga, ay tunay na isang gwardya ng Hilagang Kalasag. Bakit ka magpapakumbaba sa kanya ng ganoon? Ha? Hindi ka pa rin naniniwala. Huwag mo sabihin. Ikaw pala ang tinutukoy ni Daniel. Ang malaking tao mula sa Hilagang Kalasag, na iniligtas niya ang buhay. Tama. Ang buhay ko ay iniligtas mismo ni Ginoong Reyes. Paano ito nangyari? Sabi ni Daniel, iyong pabor sa'yo ay isang beses lang. Na hindi na ito maaaring gamitin muli. Ito, matriarka. Naging desperado ka sa pag-akyat sa lipunan. Itinakwil mo pa ang sarili mong apo. Ngayon, nagsisimula na ang parusa sa'yo. Yaman at katayuan ay nandoon na para kunin, at hinayaan kong mawala. Ay, langit. Gaano ka naging hindi makatarungan sa akin? Ang langit ay hindi makatarungan sa'yo? Iyon ay dahil lahat ng ginawa mo ay nagpahintulot sa'yo na hindi karapat-dapat. Sofia. Sofia, kami ang pamilya mo. Pakiusap, magsalita ka ng mabuti kay Daniel para sa amin. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Para sa iyo. Kailangan lang ng isang salita. Lagi kang mabait kay Daniel. Tiyak na makikinig siya sa'yo. Tama. Lola, labis akong nabigo sa inyong lahat. Daniel. Akala mo ba ang pagwasak sa pamilya ko, ang pamilya Santos, ay nangangahulugang tapos na ang lahat? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang impluensya ng pamilya Santos ay higit pa sa anumang maiisip mo. Kapag dumating na ang ate kong si Andrea, kahit na isang tagapangalaga ng Hilagang Kalasag, ay kailangang yumukod sa kanya. Ha? Si Andrea Santos ba ang kapatid mo? Tama. Umalis ang ate ko sa pamilya Santos at naglakas loob na pumunta sa Hilagang Lupain ng mag-isa. Ngayon, siya na ang punong komandante ng Hilagang Kalasag. Punong komandante ng Hilagang Kalasag. Ginoong Santos. Seryoso ka ba? Tungkol ito sa Hilagang Kalasag. Magagawa ko bang magsinungaling tungkol dito? Hindi pala talaga tayo pinabayaan ng langit, Pamilya Elena. Daniel. Ang basura, basura pa rin. Kahit na may gwardya ka mula sa Hilagang Kalasag, ano naman ang magagawa niyan? Akala mo ba? Hahigit siya sa ranggo ng punong komandante ng Hilagang Kalasag. Gaya ng inaasahan ko, tama ang desisyon kong suportahan si Ginoong Santos. Ngayon, ang aming pamilya Elena ay tataas na rin kasama nila. Daniel, hindi ba't ang yabang-yabang mo? Hintayin mo lang ang pagdating ng ate kong si Andrea Santos. Patay ka, punong komandante, sa mga ordinaryong tao. Malaking bagay yan, pero para patayin ako, hindi siya karapat-dapat. Daniel, punong komandante ng Hilagang Kalasag iyan. Isang tao na higit pa sa ating kayang isipin. Ayos lang. Isang punong komandante lang iyan. Isang punong komandante lang. Daniel, sino ka ba talaga? Ang dakilang instruktor ng Hilagang Kalasag. Siya lang ang mas mataas sa ranggo kaysa sa ate ko. Pero matagal na siyang nawawala. Sa madaling salita, sa ngayon, ang buong Hilagang Kalasag ay sumusunod sa ate ko. Paano ka nakakasiguro na hindi ako ang dakilang instruktor ng Hilagang Kalasag? Sinabi ko na sa'yo
na para sa Polaris Gala na ito. Ang inimbitahang pinakamataas na personalidad. Ay ako. Maligayang pagbabalik, sir. Maligayang pagbabalik, sir. Tumahimik kayong lahat. Salamat, sir. Daniel, nababaliw ka ba? Anong lakas ng loob mong umupo dyan? Gusto mo yatang mamatay. Daniel, bumaba ka dyan ngayon din. Hindi iyan ang upuan mo. Ayos lang. Inihanda ang upuang ito para sa akin. Walang ingat na gago. Ang upuang iyan ay nakalaan para sa isang makapangyarihan na kahit ang ate ko ay nagpapakumbaba. Nilapastangan mo ang pamilya Santos at isang makapangyarihan. Daniel, masaya akong panoorin kang mamatay ngayong araw. Dito lang ako. Tingnan natin kung sino ang makapagpapatayo sa akin. Dumating na ang dakilang instruktor ng Hilagang Kalasag. Ate, nandito ka na rin. Ang basagulerong iyan, si Daniel. Hindi lang niya pinabagsak ang pamilya natin. Kinuha pa niya ang upuan ng karangalan na inihanda mo para sa malaking tao. Ate, dapat mong patayin. Ang basagulerong iyan, si Daniel. May naglakas loob na puksain ang aking pamilya. At ninakaw ang upuan ng karangalan. Tingnan nga, sino nga ba ang may ganitong lakas ng loob? Andrea Santos. Hindi ko inakala na galing ka pala sa pamilya Santos. At ate ni Marco. Ang kapal mo. Ikaw, ang kapal mong. Tawagin ng ate ko sa pangalan niya. Hindi mo ba naniniwala na ang ate ko ay kayang patayin ka sa isang kisap mata lang? Ate, grabe ang kapal ng mukha ni Daniel. Gawin mo na. Bulag ka ba? Anong lakas ng loob mong ipakita? Ang punong komandante ng Hilagang Kalasag, ng ganitong kawalang galang. Siya ang mismong kaluluwa ng Hilagang Lupain. Si Daniel Reyes, ang punong komandante ng Hilaga. Sir, bagamat isa akong Santos sa dugo, maaga akong umalis sa amin, kaya hindi ko gaanong nararamdaman para sa kanila, at hindi ko kailanman, lalo na ang mambuli ng iba dahil lang kaya ko. Ang kapatid kong lalaki ay mayabang at ignorante, at nararapat mamatay dahil sa paglapastangan sa sir. Ate, huwag mo akong lokohin. Si Daniel ay isang walang kwentang gwardya lang. Imposibleng siya ang instruktor ng Hilagang Lupain. Panaginip lang ito. Tama, panaginip lang ito. Wala pa ring pagsisisi. Ang paglapastangan sa instruktor ay lalo lang nagpapalala. Hindi ako naniniwala. Ang pamilya Santos ay malapit ng maghari. Ang ate ko ang markisa ng Hilagang Lupain. Hindi pa ako handang mamatay. Papatayin ko siya. Bagamat hindi ako direktang may pananagutan, si Marco pa rin ang kapatid ko sa huli. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Hindi mo alam, kaya hindi mo kasalanan. Hindi kita parurusahan. Ngunit inabuso ni Marco ang kanyang kapangyarihan at dinungisan ng pangalan ng Hilaga. Ayon sa ating batas, ang parusa ay kamatayan. Naiintindihan ko. Ate, huwag mo akong iwan. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Santos. Kung mamatay ako, sa akin magwawakas ang lahi ng Santos. Hindi mo magawa? Kung gayon, ako na ang magpapasya para sa'yo. May tutol ba? Wala. Wala akong tutol. Gusto ko lang talagang umasa sa Hilagang Kalasag. Pero hindi ko inakala na, ang punong komandante nito, ay ang aking mismong manugang na lalaki. Nakakalungkot, ano ba ang nagawa ko? Mayroon akong napakalaking kayamanan, at itinulak ko lang ito palayo. Daniel, nagkamali kami, aminado kami. Ipagpaumanhin mo na lang kami. Nagmamakaawa kami sa'yo. Pakiusap, patawarin mo kami. Wala kayo kundi mga kaibigang pabago-bago ng panahon. Patawarin ko ang mga buhay ninyo, pero paparusahan kayo. Dahil napakababa ng tingin ninyo sa mahihirap. Babangkarutehin ko ang pamilya Elena. At mamumuhay kayo bilang mga dukha habang buhay. Mayroon akong ipapahayag. Bukas ay ang seremonya ng pagbabalik ng instruktor ng Hilagang Lupain. Ako ay opisyal na babalik upang pamunuan ang Hilagang Kalasag. Mabuhay ang pagbabalik ng instruktor. Sir, ang katotohanan tungkol sa nangyari noon ay ganap ng nahayag. Sabihin mo sa akin. Ang tunay na salarin noon ay si Andrea Santos. Ginawa niya ang lahat para agawin ang posisyon mong punong komandante at brutal na pinatay ang iyong sariling mga magulang. Andrea Santos.
Magbabayad ka para dito. Mga kaibigan, may mahalagang anunsyo ako na gagawin ngayong araw. Babalik ako upang mabawi ang pamumuno sa Anghilagang Kalasag. Mabuti! Tutol ako. Anong lakas ng loob mo, Andrea? Anong lakas ng loob mong hamakin ang Sir? Luis, tumigil ka. Hindi mo kayang labanan siya. Andrea. Gusto kong malaman kung bakit tutol ka rito. Dahil ako, si Andrea Santos. Saan man ako naruroon, ano man ang gawin ko, kailangan ako ang nasa tuktok. Wala akong pakialam sa pagiging isang Grand Instructor. Gusto kong maging punong komandante. Ngunit ikaw ay isang hadlang sa aking landas. Kailangan kitang alisin. Para sa layuning iyon, handa akong isakripisyo ang lahat. Kaya, kahit lipulin ko ang pamilya Santos at patayin ang sarili mong kapatid, hindi ka kikibit? Tama, anumang nasa aking daan ay isang hadlang. Kahit pa sarili kong pamilya, walang pagtatangi. Tunay kang baliw. May hinala na ako sa'yo kahapon sa Paul Ares Gala, pero hindi ka nagkamali. Kaya, inihanda ko ang seremonya ng pagbabalik na ito. At tulad ng inaasahan, sa wakas ay ipinakita mo na ang iyong tunay na pagkatao. Kung pinaghinalaan mo ako, dapat noon ka pa kumilos. Dahil nga sa sandali ng pag-aatubili mo, kaya ako ngayon ang papalit sa'yo, bilang pinuno ng buong Northern Aegis. Akala mo kaya mo akong talunin? May isa lang akong tanong para sa'yo. Ang mga magulang ko noong mga taong iyon. Ikaw ba ang may kagagawan? Oo, ako nga, ang mga magulang mo. Ako mismo ang pumatay sa kanila. Lahat yon para masira ang loob mo. At tulad ng inaasahan ko, nagpakalugmok ka. Iniwan mo ang tungkulin mo bilang instruktor ng Hilagang Lupain. Iniwan mo ang Northern Aegis. Doon ako nagkaroon ng pagkakataong umangat. Isabella, napakaduwag mo. Kaya ikaw pala ang nasa likod nito. Ipapasama kita sa kanila sa kamatayan. Daniel, akala mo ba maglalakas loob akong harapin ka? Nang hindi handa, nasa lahat ng dako ang mga tauhan ko. Ngayon, kahit isang langaw, ay hindi makakaalis dito ng buhay. Mukhang napakalakas ng loob mo. Ilang taon kong pinaghandaan ito, para lang sa sandaling ito. Ngayon, patay ka na. Sayang naman. Ang munting plano mo ay mabibigo. Daniel, ang kayabangan mo ang magiging dahilan ng pagkatalo mo. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na tao, hindi mo kayang labanan ang isang buong hukbo. Lahat, pumasok na kayo rito. Hindi sila darating. Hindi na sila darating. Ang mga tauhan mo ay patay na lahat. Hindi, imposible yan. Ang hirap na pinagdaanan ko. Sa loob ng maraming taon, hindi ako matatalo. Mga gwardya. Akala mo ba talaga na hindi ako handa? Nagpakababa ako sa loob ng mga taon. Para lang malaman ang katotohanan. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kalalim ang pagkakatago mo. Kahit nang pinatay ko ang kapatid mong si Marco Santos, hindi ka man lang nangilag. Pero ngayon, nalantad na ang katotohanan. Ikaw ang magbabayad sa pagkamatay ng pamilya ko sa pamamagitan ng buhay mo. Magaling, Daniel. Minamaliit kita talaga. Hindi pa huli para mapagtanto yan. Ngayon, mamatay ka. Tatay, nanay, ang pagkamatay ninyo ay nabigyan na ng hustisya. Ngayon ay dapat mong paniwalaan na ako ang maalamat na punong komandante ng Hilaga. Kaya sa buong panahon na magkasama tayo, nagsisinungaling ka sa amin, Daniel. Ganap mo kaming nilinlang. Tatay, tumakbo ka. Huwag mo silang hayaang mahuli ka. Hindi ko sinasadya ang mangyari ito.